Please like, share and subscribe. My Master. Chapter 1001 hanggang 1010. Immortal Talisman Power. Nang marinig si Wumakyo na magsalita, tumigil si Yang Yian. Hindi niya ito naramdaman, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito naramdaman ni Wumakyo. Isa siyang Ghost Cultivator. Mula sa pananaw ng isang tao, ang mga Ghost Cultivator ay mga Soul Cultivator na pumapasok sa tao, at mas sensitibo kaysa sa Cultivator sa perception. Higit pa rito, ang kasalukuyang paglilinang ni Wumakyo ay hindi mahina. Dahil sinabi niya iyon, posible. Ngunit sa lugar na ito, hindi alam ni Yang Yian kung anong klaseng nilalang ang nakatitig sa kanya. Magtatanam ba siya? O ito ba ay isang lihim na hayop, o isang tao? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Yang Yian sa paglalakad, nang hindi lumilingon, ngunit bumagal, at nakipag-usap kay Wumakyo sa kanyang puso, "Kiher, lumibot ka at magmasid, mag-ingat, at tingnan kung ano ang sumusunod sa iyo." Naiintindihan. Tumugon si Wumakyo at umalis. Hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yian, nag-save ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Unti-unting dumidilim ang kagubatan, halos hindi mo na makita ang iyong kamay sa iyong harapan. Hindi mo magagamit ang iyong espiritual na kahulugan dito, at ang iyong paningin sa mata ay maaapektuhan gaano man ito kahusay. Ang pagsunod, hindi mahalaga kung ito ay isang tao o isang demonyo. Espiritual na kahulugan dito, at ang iyong paningin sa mata ay maaapektuhan gaano man ito kahusay. Ang pagsunod, hindi mahalaga kung ito ay isang tao o isang demonyo, ay hindi isang magandang bagay, at hindi siya magpipigil. Mula ngayon, ito ay isang sitwasyon kung saan maaaring mamatay ka o makalimutan ko, kaya hindi siya maaaring maging pabaya o maawin. Not to mention the other creatures in the secret realm, alam niyang si Guan Tianao at Luman lang ang gustong pumatay sa kanya. Sa ngayon, hindi niya napansin na silang tatlo, si Gangshu ng Yanwu Ridge at ang kambal na kapatid na sina Shishan at Shishui ng Shuang Tianmen, ay naglabas ng anumang galit sa kanya, ngunit kahit na ganoon, hindi ibig sabihin na silang tatlo ay magiging kaibigan niya. Sa madaling salita, tama na mag-ingat sa lihim na kaharian. Sa isang tiyak na sandali, ang boses ni Wumakyo ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, "Sir, mag-ingat na ang kabilang partido ay umaatake." Sa lihim na paalala ni Wumakyo, natahimik si Yang Yian at tumalikod at sinuntok siya. Bang! Ubo! Isang mahinang ungol ang tumunog. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang reaksyon ni Yang Yian kapag umaatake siya, o ang kanyang palihim na pag-atake ay natuklasan ni Yang Yian matagal na ang nakalipas. Here! Sinuntok ni Yang Yian ang kabilang partido at sumigaw kay Wumakyo, senyales na huwag siyang pakawalan. Halata na ang kalaban, matapos tamaan ng malakas ng suntok ni Yang Yian, ay nag-aatubili na lumaban at umatras. Huwag kang mag-alala, sir, hindi siya makakatakas. Narinig ang boses ni Wumakyo. Sumunod si Yang Yian sa likod at humawak, star-picking hand. Sa dilim, itinaas ni Yang Yian ang kanyang kanang kamay at ang ginintoang liwanag ay kumikinang ng maliwanag, na nagpapaliwanag sa kagubatan sa loob ng 12 metro. Hinabol siya ni Yang Yian, at sa ilalim ng ningning ng gintong liwanag, sa wakas ay nakita niya ang taong palihim na sumusunod sa kanya at umaatake sa kanya. Si Luman pala. Medyo hindi inaasahan, ngunit hindi nagulat. Ang hindi inaasahan ay hinahanap niya sina Ye Wuxian at Xia Chan, at hindi niya maramdaman ang talisman ng komunikasyon, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap siya ni Luman, na parabang natagpuan na niya ito. Ngunit hindi ito dapat, dahil ang lokasyon ng teleportasyon ng lahat ay malinaw na hindi parehong lugar, ngunit siya ay natagpuan ni Luman sa maikling panahon. Ito ay masasabing nagkataon lamang, at ang lugar kung saan siya at si Luman ay na-teleport ay napakalapit, si Luman ay may ilang paraan upang mahanap siya. Hindi na siya nagulat dahil tinuruan niya ng leksyon si Luman mismo, at ang lalaking ito ay alipin pa rin ni Guan Tianao, kaya normal lang sa kanya na gusto siyang patayin. Inakala ni Yang Yian na siya ay napaka-alerto at hindi siya susundan ni Luman o gagamit ng anumang mga panlilinlang, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Kahit gaano pa siya kaingat ay tinatamaan pa rin siya na labis niyang ikinataranta. Akala niya ay nahanap na siya ni Luman ng ganoon kabilis, at halatang may ginamit siyang lihim na pamamaraan sa kanya, ngunit paulit-ulit niya itong inisip, at walang kontak sa pagitan nila ni Luman na maaaring DA niya. Nagdulot ito ng kakaiba at pagkalito sa mga tao. Bago siya kumilos, bigla siyang nakaisip ng isang mahalagang punto. Iyon ay Guan Tianao. Dahil sa pagpasok sa lihim na kaharian ng Tao Tai, si Guan Tianao ay nagpanggap na mabait at matuwid at binigyan siya ng anteng-anteng sa komunikasyon at tinapik siya sa balikat. Ito ang tanging kaina-hinalang punto. Kung ang pekeng tapik ni Guan Tianao sa balikat ang nag-iwan ng marka sa kanya, kung gayon ito ang magpapaliwanag kung bakit siya nahanap ni Luman ng napakabilis at inatake siya.
Dahil alam niya na gusto ni Guan Tianao na maglagay ng bitag para sa kanya, at dahil ang alipin ni Guan Tianao na si Luman ay binugbog niya, nagtanim siya ng sama ng loob at natagpuan siyang umaatake sa tagubili ni Guan Tianao, kaya hindi ito nakakagulat. Sa pag-iisip nito, si Yang Yian ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso, at siya ay mamamatay tao. Direkta niyang sinabi kay Wu Mokyo, "Here, hindi mo na kailangang gawin ito. Ipaubaya mo sa akin si Luman. Pagmasdan mo ang paligid." Hinala ko, nasa dilim din si Guan Tianao. Dahil nasa iisang burol sina Luman at Guan Tianao, dapat nasa malapit si Guan Tianao nang lumitaw si Luman. Kailangang mag-ingat si Yang Yian. Mister, naiintindihan ni Kier. Ang mga salita ni Wu Mokyo ay umalingaw sa isipan ni Yang Yian. Sa sandaling ito, nalaman ni Luman na nakita siya ni Yang Yian, ngunit hindi siya nataranta. Tumawa siya ng masama at sinabing, "Yang Yian, kukonsintihin kita sa labas. Kasama sina Ye Waxen at Zia Chan dito, ayokong gumawa ng gulo, pero sa Secret Realm, mamamatay ka." Hindi sigurado kung sino ang mamamatay. Ngumisi si Yang Yian, at hinawakan na ng kanyang kamay si Luman 1 metro sa harap ng kanyang dibdib. Para kay Luman, umaasa sa purong lakas, natural na hindi siya mapapantayan ni Yang Yiyo. Gayunpaman, nasa kanya ang lihim na kayamanan ng walang kamatayang pamilya na ibinigay ng kanyang amo, at sa tingin niya ay sapat na ito para harapin si Yang Yiyo. Sa pagharap sa Golden Grab ni Yang Yiyo, hindi nataranta si Luman. Nakipagkamay siya at sinalubong ng isang suntok ang suntok ni Yang Yiyo. Ang nakakasilaw na gatas na puting liwanag ay nagliliwanag pa rin mula kay Luman, at ang malakas na hininga na napakalakas na nakakatakot ay sumabog. Boom! Nakakabingi ang dagok na umalingaw sa mundo. Nagtamaan silang dalawa ng isang kamao at isang grab. Ang mga kulay ginto at puti ay nagpapaliwanag sa buong kagubatan. Napaungol si Yang Yiyo at umatras. Kotse. Mahigit 10 metro ang layo, bumagsak si Yang Yiyo sa isang malaking puno at huminto, at kumukulo ang kanyang dugo. Ito ang sapilitang pagkakabangga niya sa kapangyarihan ni Luman na lumampas sa kapangyarihan ng isang cultivator. Mukha siyang natalo, ngunit hindi siya malubhang nasugatan. Gayunpaman, nagawa niyang subukan ang lalim ng kapangyarihan ni Luman. Para sa kanya, katumbas ito ng buong lakas na pag-atake ni Xing Binbin. Ang kanyang lakas ay dapat na nasa huling yugto ng Spiritual Severing Realm. Hindi siya invincible. Dapat mong malaman na hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Mayroon siyang 3 pangunahing galaw ng Handbone Divine Ability, at ginamit lang niya ang unang galaw ng Star Picking Hand. Hehe, anak, proud kang mamatay sa ilalim ng kapangyarihan ng mga immortal. Dapat mong malaman na ang ginagamit ko sa pag-activate ay ang walang kamatayang anteng-anteng, at ang nakatatak ay ang kapangyarihan ng mga walang kamatayan. You kid can fight against me with one blow, which is also a genius. Pero ano? Sa loob ng 3 hampas, papatayin kita. Go to hell? Natapos magsalita si Luman, umungal ng masama, at pagkatapos ay sumugod kay Yang Yiyo, sumusuntok pa rin. Bilis man o lakas, mas malakas ito ng 3 puntos kaysa dati. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para harapin si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo ang pag-atake ni Luman. Narinig din niya na personal na inamin ni Luman na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay ang immortal na anteng-anteng, at ang kapangyarihang nakatatak sa kanyang katawan ay ang kapangyarihan ng immortal. Narinig na ni Yang Yian na binanggit ng matanda ang kapangyarihan ng immortal. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang nalampasan ang kapangyarihan ng mga magsasaka. Ito ay isang mas mataas na antas ng kapangyarihan, na may tinatawag na pagpapala ng dakilang Dao. Pero, para sa kanya, patay na ito. Paano naman ang kapangyarihan ng walang kamatayang anteng-anteng? Pagkatapos ng lahat, ito ay isang patay na bagay, at ang ganitong uri ng transcendent na kapangyarihan na lumampas sa isang mundo ay dapat may mga limitasyon. Ito ay hindi nauubos. Ang prinsipyo ng paraan ng talismans ay pareho. May mga limitasyon sa oras ng paggamit at kapangyarihan. Ito ay magiging mas kaunti sa bawat oras na ito ay ginagamit. Para sa isang magsasaka na taglayin ang kapangyarihan ng walang kamatayang anteng-anteng, ito ay labag sa batas mismo. Tsaka hindi niya kayang tiisin ng matagal. Gaano man siya kalakas, hindi umasa si Luman sa sarili niyang kapangyarihan. Sa kabaligtaran, ang mga paraan na ginamit niya, Yang Yian, ay nakuha sa pamamagitan ng tunay na pagsasanay, na ginawa siyang mas madaling gamitin. Ito ay hindi nauubos, ngunit ito ay mas matibay kaysa sa pag-asa sa mga panlabas na puwersa. Ngumisi siya, hindi man lang natatakot. Anyway, kaya pa rin niya itong tinatawag na kapangyarihan ng immortal na anteng-anteng. Kahit na siya ay magdurusa ng ilang mga disadvantages kung siya ay sumama kay Luman, hanggat siya ay may pagkakataon, maaari niyang patayin si Luman sa isang suntok. Kamay na nakakaakit ng buwan.
Si Yang Yiyu ay umungal, at umatake muli, gamit ang kanyang mga paa upang suportahan ang katapusan ng mundo sa sukdulan, at pakikitungo kay Luman. Boom! Kamay na nagnanakaw ng langit. Bang! Sa isang iglap, 2 beses silang nagbanggaan, at sa huling pagkakataon na ginamit ni Yang Yiyu ang Heaven Stealing Hand, na siyang pinakamalakas na pag-atake ng kanyang hand-bone supernatural power sa malapitang labanan. Matapos silang paghiwalayin ng suntok ay umagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Nang makita na si Luman ay kumikinang pa rin na may parang gatas na puting halo, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, at siya ay bumulong sa kanyang sarili, paano ito posible? Paano mo makakayanan ang kapangyarihan ng engkanto anteng-anteng? Chapter 1002, 9 Swords Wind Blades in One Breath. Ngumisi si Yang Yian, nasabi ko na dati. Sa paningin ko, basura ka. Ang kapangyarihan ng immortal na anteng-anteng ay talagang makapangyarihan, ngunit ito ay isang immortal na anteng-anteng lamang. Hindi ka isang immortal. Hindi banggitin na ang kapangyarihan ng walang kamatayang anteng-anteng ay nababawasan sa tuwing ito ay ginagamit, ito ay hindi mauubos. Bukod dito, ito ay hindi ang iyong sariling kapangyarihan pagkatapos ng lahat. Hindi ba sulit na magkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan? Ngayon na ang oras para paalisin kita. Pagkatapos niyang magsalita, ang kamay ni Yang Yian ay kumislap ng malamig na liwanag, at ang dragon-slaying sword ay lumitaw sa kanyang kamay. Sa simula, ginamit niya ang kanyang handbone magic upang labanan si Luman ng direkta sa malapitang labanan, at hindi kailanman gumamit ng mga kasanayan sa espada. O mula nang lumabas siya sa daang taon ng pag-iisa, nasanay na siya sa unang combo ng Whirlwind Sword Skill, hanggang sa Perpekto, at ang sword skills ng Black Lotus Sword Art, mula sa 1 sa 2, 2 sa 4, hanggang sa punto ng pagiging bihasa sa kalooban, ngunit hindi niya talaga ginamit ang mga ito para subukan ang kapangyarihan. Kaharap ngayon si Luman, gusto lang niyang subukan ang kanyang sword skills na na-practice na niya to perfection. Siyempre, may isa pang makapangyarihang handbone magic power. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang magic power na lumalaban sa langit. Naniniwala si Yang Yian na sapat na ang pagpatay kay Luman, ngunit iniisip ni Yang Yian na hindi ito kailangan. Una, nag-iiwan ito ng santukan na trump card para sa kanyang sarili, at pangalawa, ito ay dahil ang huling suntok ng handbone magic power ay ang pagsasanib ng 3 galaw. Natutunan niya ito pagkatapos ng 100 taon ng pag-iisa. Pagkatapos ng aktwal na labanan, tiyak na mauubos ang kanyang tunay na enerhiya, kaya hindi niya ito madaling magamit. Ang pagsasanib. Sa 3 handbone magic skill ay talagang pasiglahin ang 3 ugat sa mga buto ng kamay, at pagkatapos ay agad na ipapatong ang 3 magic skill, na maaaring magpasabog ng kapangyarihan ng ligaw, na hindi mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng immortal na anteng-anteng. Ngunit talagang hindi kailangan ni Yang Yian para harapin si Luman. Ang paggamit ng mga kasanayan sa espada ay tama lamang upang buksan ang mga kasanayan sa espada na nalinang sa pagiging perpekto. Tungkol naman kay Luman sa sandaling ito, nakikinig sa mapanghamak na salita ni Yang Yian, nabigla siya sa kanyang puso, at tumulo ang pawi sa kanyang noo, dahil ang sinabi ni Yang Yian ay ganap na tama. Totoong makapangyarihan ang walang kamatayang anteng-anteng na ipinagkaloob ng Panginoon, ngunit hindi ito nauubos. Kapag ito ay idinagdag sa kanya, maaari nitong ganap na may seguo ang kapangyarihan ng walang kamatayang anteng-anteng. Bukod dito, humihina ang kapangyarihan nitong walang kamatayang anteng-anteng sa tuwing ginagamit ito. Ngayon ay nakabangga na niya si Yang Yiu ng hindi bababa sa 4 na beses, at 5 beses na niya itong ginamit para harapin ang demonyong elk. Magagamit niya ang walang kamatayang anteng-anteng ng 9 na beses sa kabuuan. Ito ay simula pa lamang ng Taotai Secret Realm, at nagamit na niya ang 5 pagkakataon. Ano ang susunod niyang gagawin kapag kailangan niyang harapin ang mga demonyong magsasaka at mga halimaw? Ano? Nagulat si Luman na si Yang Yiu ay ganap na pervert. Sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang immortal na anteng-anteng, pabayaan ang paglilinang ng maagang yugto ng Destruction Realm, kahit na ang cultivation ng gitnang yugto ng Destruction Realm ay maaaring patayin sa slag na may 4 na pag-atake ng immortal na anteng-anteng. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay pinalo lang niya si Yang Yiu hanggang sa dumudugo ang sulok ng kanyang bibig. Napakasamang halimaw, si Luman ay isang henyo ng Divine Weapon Mountain at may malawak na hanay ng karanasan, ngunit si Yang Yiu talaga ang unang freak na nakita niya. Ngayon isa lang ang nasa isip niya. Si Yang Yiu ay mukhang nasa maagang yugto ng Spirit Severing Realm, ngunit ang kanyang tunay na lakas ay nalampasan ang gitnang yugto ng Spirit Severing Realm, dahil ang isang cultivator sa gitnang yugto ng Spirit Severing Realm ay hindi makayanan ang 4 na pag-atake ng Immortal Talisman. Pagkatapos ay mayroon lamang isang posibilidad, ang tunay na lakas ni Yang Yiu ay tiyak na umabot sa huling yugto ng Spirit Severing Realm, dahil ang kapangyarihan ng pagpapala ng kanyang Immortal Talisman ay makakaharap lamang sa gitnang yugto ng Spirit Severing Realm.
Para sa mga cultivator sa huling yugto ng Spirit Severing Realm, sinabi ng mga elder ng sect na kung makatagpo ka ng isang cultivator sa huling yugto ng Spirit Severing Realm, dapat kang tumakbo sa abot ng iyong makakaya. Sa sandaling ito, natakot si Luman. Nang makita ang isang sinaunang espada na kumikinang napilak sa kamay ni Yang Yio, tumalikod siya at tumakbo ng hindi nag-iisip. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Yang Yio. Ang pervert na ito ay tiyak na may lakas ng huling yugto ng Spirit Severing Realm. Kung bumaba siya na, si Luman, ang mamamatay. Kasabay nito, 100 beses na isinumpa ni Luman si Guan Tianao sa kanyang puso. Sinabi sa kanya ng bastard na si Guan Tianao na nag-iwan siya ng marka kay Yang Yio, kaya hiniling niya sa kanya na patayin si Yang Yio. Sinong mag-aakala na napaka-pervert ni Yang Yio? Kung hindi ipinangako ni Guan Tianao sa kanya na magkakaroon siya ng clue sa Butian Palace sa isang lugar sa Secret Realm pagdating niya sa Tautay Secret Realm, at alam na niya ang tungkol sa 2 piraso ng Heaven Slaying Fragment, at nangako na bibigyan siya ng isa, paano siya makakalapit kay Guan Tianao at makikinig sa kanyang mga utos? Ngayon, masyadong abnormal ang lakas ni Yang Yio, at hindi niya ito kayang patayin kahit na sa kapangyarihan ng immortal na anteng-anteng, ngunit inilalagay siya nito sa panganib. Nagsisisi si Luman. Mahigit 20 metro ang layo mula kay Yang Yio, nakaramdam si Luman ng takot sa kanyang puso, at wala na siyang tiwala. Tumalikod siya at lumipad ng 12-dosenang metro palayo. Gayunpaman, pinanood siya ni Yang Yio na tumakbo palayo, hindi nagmamadali, na may ngiti sa kanyang mga labi, itinaas ang kanyang kamay at sumisigaw gamit ang higanteng espada, mga kasanayan sa espada ng ipoipo, talim ng hangin, hiwa. Sa pagharap sa isang cultivator na natatakot at nawala ng gana na lumaban, hindi nag-alala si Yang Yio sa pagtakas mula sa kanyang palad. Gamit ang isang espada, 9 na wind blades ang lumabas mula sa Dragon Slayer sa isang iglap. Ang katangian ng sword skill na ito ay 9 na sword wind blades sa isang hininga. Mula sa malayo, sa madilim at walang ilaw na kagubatan, isang wind blade na kumikislap na may nakasisilaw na puting liwanag ang nabuo, parang kidlat na tumatagos sa kalangitan at patungo sa Luman. Ito ay tila isang wind blade lamang, ngunit sa katunayan, ito ay 9 na wind blade, dahil ang wind blade sword ay nakumpleto sa isang hininga, at 9 na mga espada ay halos sabay na nilaslas, na parang isang wind blade. Luman, na nagkaroon. Nakatakas ng higit sa 60 metro, naramdaman ang malakas na enerhiya ng espada na dumarating ng hindi lumilingon sa likuran niya. Alam niya na kahit gaano siya kabilas, hindi siya maaaring maging mas mabilis kaysa sa bilis ng enerhiya ng espada. Nang walang pag-iisip, pinaandar niya ang kapangyarihan ng Fairy Talisman, at isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang backhand sword hand. Sa basbas ng kapangyarihang talisman ng diwata, tumakas siya. Ang iniisip ni Luman ay dahil hindi siya maaaring maging mas mabilis kaysa sa sword energy ni Yang Yio, lalabanan lang niya ang pag-atake at sisirain ang sword energy ni Yang Yio. Anyway, sa pagpapala ng kapangyarihan ng Fairy Talisman, wala siyang problemang basagin ang espada ni Yang Yio. Boom! Ang daw ni Luman sa kanyang kamay ay nagdala ng makapangyarihang kapangyarihan ng immortal na anteng-anteng at tinadtad sa enerhiya ng espada ni Yang Yio, na nabasag ito ng malakas na putok. Nang siya ay masaya at gustong magpatuloy na lumipad palayo, napasigaw siya sa gulat sa susunod na sandali, hindi. Hindi. Nang inag ang katawan ni Luman sa sigaw, at biglang tumigil ang tunog. Akala niya ay magiging maayos siya pagkatapos basagin ang enerhiya ng espada ni Yang Yio sa isang suntok. Ngunit sino ang nakakaalam na nabasag lang niya ang isang lakas ng espada, at mayroong isang buong nangingibabaw na wind blade sword energy sa likod nito. Sunod-sunod na halos magkapatong sa isa't isa, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Kapag gusto niyang lumaban, huli na ang lahat. Kailangan niya ng oras para buhayin ang kapangyarihan ng immortal na anteng-anteng. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng walang kamatayang anteng-anteng katumbas lakas, hindi ang kanyang sariling lakas, at hindi niya ito magagawa sa kalooban. Bilang resulta, ang 8 wind blade sword chi ay sunod-sunod na pumasok sa kanyang katawan. Puff puff puff. Malinaw na narinig ni Luman ang mapurol na tunog ng talam ng hangin na tumatama sa kanyang katawan. Pagkatapos ay naramdaman niya na ang kanyang katawan ay biglang nagkapira-piraso, ang kanyang kaluluwa ay nawala sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at siya ay tuluyang nawalan ng malay. Sa di kalayuan, natigilan si Yang Yio at naglakad patungo sa katawan ni Luman. Ang kapangyarihan ng unang hakbang pagkatapos ng Whirlwind Sword Skill, ay medyo lampas sa kanyang inaasahan, ngunit gumaan ang loob niya pagkatapos na isipin ito. Ang una ay ang karunungan sa kasanayan sa espada, ang pangalawa ay pagkatapos na magsanay kasama si Bu Qingmei, ang kanyang kaharian ay nakapasok na sa kaharian ng Destruction, at ang kapangyarihan ng kanyang sariling kakayahan sa espada ay tumaas din ng husto. Ang pangatlo ay alam niya na hindi inaasahan ni Luman na magkakaroon ng 9 na wind blade sword chi kapag ibinayo niya ang kanyang espada.
Siya ay pabaya, hindi niya inaasahan, at nawalan siya ng gana na lumaban. Sa huli, ang kanyang sword chi ay ganap na pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan at kaluluwa ay nabasag ng sword chi. Tiningnan ni Yang Yian ang katawan ni Luman at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Ang lupit ng cultivation, hindi ako pumapatay ng tao, but people kill me. Kung walang lakas, aso lang ako. Sa lakas, ang lahat ay nagiging lupa. Sir, nakahanap ako ng hiningang tumakas palayo daan-daang metro ang layo. Lumabas si Wumakyo sa tabi niya at sinabi. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Tara na sa kagubatan na ito sa lalong madaling panahon. Masyadong madilim dito at sobrang nakakadepress. Alam ni Yang Yian nang hindi iniisip na ang hininga na sinabi ni Wumakyo ay tumakas ay malamang na si Guan Tianao. Ang taong iyon ay maaaring sumuko sa pakikitungo sa kanya at tumakas pagkatapos matuklasan na si Luman ang pinatay niya. Kung mapatay siya ni Luman, ito ang pinakamabuti para kay Guan Tianao. Kung hindi niya kayang patayin siya, dapat siyang masaktan ng husto. Sa oras na iyon, maaaring tumalon siya at patayin siya ng kutsilyo. Sa kasamaang palad, na-overestimated niya ang lakas ni Luman at minamaliit niya ang sarili niya, tama ba? Napaisip si Yang Yian at naghanda na umalis kasama si Wumakyo. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niya ang mahinang halo ng liwanag sa katawan ni Luman. Siya! Huminto muli na may iniisip sa kanyang puso at iwinagayway ang kanyang kamay para ilayo ang katawan ni Luman. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang jade talisman na naglalabas ng dim halo. Iniunat ni Yang Yiu ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ito ay isang parihaba na haba ng palad, mga 2 daliri ang lapad at 3 pulgada ang haba. Mayroon itong 9 na sulok at isang sinaunang simbolo sa harap at likod na hindi nakilala ni Yang Yiu. Sa likod, mayroong 9 na komplikado at mahiwagang linya, 6 sa mga ito ay malabo at 3 lamang ang naglalabas ng halo. Sir, ano po ito? Narinig ang boses ni Wumakyo. Dapat ang tinatawag na Immortal Talisman na binanggit ni Luman. Tiningnan ni Yang Yiu ang 3 linya nito at nag-isip na sumagot. Kabanata 1003, mabangis na hayop. Ang bagay sa kanyang kamay ay mukhang isang jade talisman, ngunit hindi ito gawa sa jade. Pinaandar ni Yang Yian ang kanyang tunay na essence dito, at biglang isang gatas na puting liwanag ang lumiwanag ng maliwanag. Ang 3 linya nito ay tila nabuhay, na parabang isang nakulong na dragon ang lalabas sa kanyang kakon. Ang mas malaking rune sa harapan ay kumikislap, at bago pa makapag-react si Yang Yian, dama pa ito sa kanyang noo, na ikinagulat ni Yang Yian, ngunit agad siyang gumaan. Ito ay isang mensahe lamang. Siyan. Agad na naunawaan ni Yang Yian na ang rune sa harap ay ang salitang Siyan, at alam din niya na ang 9 na makalangit na linya sa likod ay aktwal na kumakatawan sa kapangyarihan ng 9 na immortal na anteng-anteng na tinatakan gamit ang 9 na beses ng panloob na mga buto. Ngayon ay mayroon na lamang 3 linya na natitira, na nangangahulugan na ang 6 na linya na bumaba sa lihim na daanan ay ginamit ni Luman, at 3 immortal na kapangyarihan ng talisman lamang ang magagamit. Ano? Pumasok sa isip niya ang pagpapakilala ng formula kung paano gamitin ang kapangyarihan ng walang kamatayang anteng-anteng. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumisi si Yang Yian. Ang pagkuha ng immortal na anteng-anteng ay isang hindi inaasahang pakinabang, at ito ay hindi gaanong naiiba sa kanyang nahulaan. Ang kapangyarihan ng immortal na anteng-anteng ay talagang nauugnay sa lakas ng taong nagsumite nito. Kung si Luman ay nasa level ng Spirit Severing Realm, kung gayon magiging mahirap gamitin ang kapangyarihan ng Immortal Talisman para atakihin siya. Sa kasamaang palad, siya ay nasa Great Perfection of Out-of-Body Realm lamang. Anyway, nasa kanya na ngayon ang Immortal Talisman Secret Treasure, na isang magandang sorpresa. Matapos tanggalin ang Immortal Talisman, mabilis na naglakad sina Yang Yiu at Wumakyo. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay lumitaw ang madilim na liwanag sa kanilang paningin, ngunit nakalabas na sila ng kagubatan. Sa ilalim ng isang matayog na bundok sa harap nila ay isang kanyan. Tumingin si Yang Yiu at nagpakawala ng mahabang hininga. Ilang oras na siyang nanlumos sa madilim na kagubatan sa likuran niya. Ngayong nakita niyang medyo lumaki ang kanyang paningin, sa wakas ay gumaan na ang pakiramdam niya. Hindi napigilan ni Wumakyo na magtanong, Sir, sa tingin mo ba ay sasalakayin ako ng taong nakatakas? Sinabi ni Yang Yiu, dapat itong si Guan Tianao nang walang pag-aalinlangan. Siguradong sasalakayin ako ng lalaking iyon, ngunit tiyak na mahihirapan siya. Napaka-insidious ng ganoong klase ng tao. Sir, hindi mo man lang maramdaman sina Ye Waxen at Zia Chan sa iyong talisman sa komunikasyon, kaya bakit sila mahahanap ni Luman? Sinabi ni Wumakyo ang tanong sa kanyang puso. Sa pakikinig sa mga salita ni Wumakyo, naisip ni Yang Yian ang oras na hinampas siya ni Guan Tianao sa balikat. Akala niya ay pinaglalaroan siya ni Guan Tianao para harapin si Luman sa kagubatan, ngunit hindi siya nag-abalang hanapin ito. Ngayon, pagkatapos ng paalala ni Wumakyo,
Naalala ito ni Yang Yian at mabilis na ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang suriin ang kanyang katawan. Kung talagang si Guan Tianao ang may gawa nito, mahahanap niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata, ngumiti, itinaas ang kanyang palad, at isang malakas na totoong enerhiya ang gumalaw sa kanyang buong katawan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang itim na tuldok sa kanyang mga daliri. Ito ba ay demonyong enerhiya? Sabi ni Wu Makyo. Tumanggo si Yang Yian, 9 sa 10 ay enerhiya ng demonyo. Hindi ko inaasahan na ang Young Master of the Righteous Way ng Butian Palace ay talagang nag-practice ng magic skills. Haha, nakakatuwa. Pagkatapos magsalita, ibinaling ni Yang Yian ang kanyang kamay at tinatakan ang kaunting enerhiya ng demonyo sa kanyang palad. Bakit hindi mo pinupino? Sa halip, tatakan mo ito sa iyong palad. Naguguluhang tanong ni Wu Makyo. Hehe, isang maliit na patak ng demonyong enerhiya ay hindi makakaapekto sa akin. Dahil gusto akong hanapin ni Guan Tianao, hindi ba sayang ang effort niya kung hindi ko siya tutulungan? Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabing, mahahanap niya ako sa pamamagitan ng isang patak ng demonyong enerhiya, at mahahanap ko ang kanyang bakas. Sinabi ng lalaking ito na nakapunta na siya sa Taotai Secret Realm dati. Mas pamilyar siya sa lugar na ito kaysa sa amin. Dahil mahahanap niya ako, maaaring hindi niya mahanap sina Zia Chan at Ye Waxen. Anyway, parang wala na tayong ibang paraan para pumili. Sa halip na gawin ito, mas mabuting hanapin siya. Una, maaari nating mahanap sina Zia Chan at Ye Waxen. Pangalawa, dapat niyang malaman kung anong uri ng likas na kayamanan ang mayroon sa lihim na kaharian. Gagamitin natin ang mga pakulo niya laban sa kanya. Anyway, hindi kami natatakot sa kanya. Maaari bang bumalik ang master? Tanong ni Wu Makyo. Huwag mong kalilimutan, ang pag-urong ng iyong Panginoon sa loob ng 100 taon ay hindi isang patay na kasanayan. Ang mga ninuno ay nag-iwan ng ilang mga lihim na pamamaraan na mas malakas kaysa sa mga lihim na pamamaraan ng tinatawag na transcendent na puwersa sa mundo ng bundok at dagat. Kasunod ng demonyong enerhiya na iniwan sa akin ni Guan Tianao, natural na mahahanap natin siya. Protektahan mo ako at susubukan ko. Ipinaliwanag ni Yang Yiu, at pagkatapos ay naupo ng naka-cross-legged. Inabot niya ng malalim ang palad niya at pinilit ang patak ng dugo sa magic energy sa palad niya. Sinimulan niyang maramdaman ang posisyon ni Guan Tianao habang walang tigil sa pagsasalita. Ang Trakang method na ginamit niya ay isang maliit na spell mula sa blood sacrifice method na iniwan ng matanda. Hindi ito komplikado. Isa lang itong anti-Trakang induction. Siyempre, kailangan nito ng token mula sa kabilang partido, at ang patak ng magic energy na ito ang pinakamagandang token. Kung ang kabilang partido ay masyadong malayo, madarama niya ang pangkalahatang direksyon. Kung medyo malapit ang distansya, mararamdaman niya ang partikular na lokasyon. Hindi niya ito masyadong pinapansin kanina. Sa huling pagkakataon na siya ay nag-iisa sa madilim na espasyo sa loob ng 1,000 taon, hindi lamang siya nagsasanay ng mga kasanayan sa espada, ngunit natural din na nagbabasa ng ilang maliliit na spell na iniwan ng kanyang amo. Ngunit nang ito ay talagang ginamit, napagtanto ni Yang Yiu na ang anumang spell, gaano man kalaki o kaliit, ay talagang magagamit, tulad ng pamamaraan ng pagsubaybay sa pagdadalisay ng dugo na sinusubaybayan ngayon si Guan Tianao. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at naramdaman ang pangkalahatang direksyon. Kamusta po sir? Tanong ni Wu Makyo. Ngumiti si Yang Yiu at sinabi, nahanap na namin ang pangkalahatang direksyon. Ito ay nasa Grand Canyon sa unahan. Tara na. Nararamdaman nila ang pangkalahatang direksyon gamit ang magic energy na iniwan ni Guan Tianao. Habang papalapit sila, mas malapit nila mahahanap ang tiyak na lokasyon. Nang tumuntong sina Yang Yiu at Wu Makyo sa Grand Canyon, hindi nila maiwasang sumimangot. Nakita nila ang pinakamaraming kalansay sa kanilang paningin. Lahat sila ay parang mga kalansay ng malalaking hayop, ang iba ay bago at ang iba ay luma. Here, maging alerto ka. Sa paghusga mula sa mga kalansay na ito, dapat mayroong mga hayop dito. Bilin ni Yang Yiu. Huwag kang mag-alala, Ginoo, naiintindihan ni Kier. Binagalan ni Yang Yiu ang kanyang lakad. Nakaramdam siya ng matinding panlulumo habang naglalakad sa gitna ng bundok na napakalalim at malawak, at kasing taas ng ulap. Naglakad ang dalawa sa Grand Canyon, ang isa sa liwanag at ang isa sa dilim. Makalipas ang halos kalahating oras, bigla nilang naalala ang isang mahabang alulong. Umuungol. Isang mahabang dagandong ang naging sanhi ng pagbagsak ng mga bato sa magkabilang gilid ng bundok ng graba at lupa. Matagal na umalangaw ang dagandong sa kanyan. Ang mga tainga ni Yang Yiu ay biglang tumunog, at ang kanyang ulo ay parang tinusok ng mga karayom. Mabilis niyang inilipat ang kanyang tunay na enerhiya upang labanan ito at bumuti ang pakiramdam. Ang tunog ay tila nagmumula sa daan-daang metro sa unahan. Isa pang mahabang dagandong ang tumunog, ngunit parang tunog ng dragon.
Mukhang away. Sabi ni Wumakyo. Tara na at tingnan natin. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, iginalaw niya ang kanyang mga paa at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, nakita niya ang gamulong alikabok. Tumingin siya sa paligid at huminto sa tabi ng isang malaking bato na kasing laki ng isang bahay. Handa siyang tingnan. Malinaw, ang alikabok sa kanyang paningin ay ang larangan ng digmaan. Ungol, dagandong, dagandong. Bang, bang, bang. Ah! Ang mga dagandong at mahabang tawag ay tila ilang malalaking halimaw na nakikipaglaban, ngunit ang huling dagandong ng dragon ay nasa panaghoy. Maya-maya, umihip ang hangin at nawala ang alikabok. Sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo ang sitwasyon mahigit 30 metro ang layo, ngunit hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Biglang lumitaw sa larangan ng pangitain ang isang halimaw na may taas na 6 na metro at 12 o 13 metro ang haba. Sa unang sulyap, mukha itong tigre, ngunit kung susuriing mabuti, hindi. Ang hayop na ito ay walang demonyong kapangyarihan sa katawan nito. Binigyan nito si Yang Yiyan ng pakiramdam ng isang hayop. Dalawang salita ang pumasok sa isip niya, mabangis na hayop. Lihim na kaharian ng mabangis na hayop. Sinabi sa kanya ni Ziya Chan at Ye Waksan na mayroong mga mababangas na hayop sa lihim na kaharian ng Taotai. Wala silang karunungan ngunit napakalakas. Maaari nilang wasakin ang labas ng katawan na kaharian o maging ang kaharian ng kaguluhan sa buhay. Sila ay tunay na mabangis na mga hayop. Ang hayop na ito ay parang tigre, na may pulang kaliskis sa ulo at pulang kaliskis sa buntot. Ang natitirang bahagi ng katawan nito ay buhok ng tigre. Sa sandaling ito, dumuhawak ito at dinidiin ang isang malaking shell ng pagong. Ang asul-abo na shell ng pagong ay 3 metro ang laki. Bang, bang, bang. Ah! Idiniin ng malatigre na mabangis na hayop ang isa sa mga paa nito sa harap sa shell ng pagong, at ang isa pang paa ay patuloy na kumakaway, na tinamaan ang shell ng pagong ng malakas. Sa tuwing tatamaan ng tigre ang kabibi ng pagong, lalabas ang pongol. Nakita ni Yang Yiyo na kapag tumama ang tigre sa shell ng pagong, ang shell ay maglalabas ng mga pattern na kumikislap, na dapat ay isang uri ng proteksyon. Nararamdaman niya ang malakas na kapangyarihan ng demonyo na nagmumula sa shell ng pagong, at hindi ito mahina. Mula sa aura, naramdaman itong maihahambing sa unang yugto ng Divine Realm. Walang duda na ang pagong ay isang demonyo. Gayunpaman, ang isang pagong na maihahambing sa unang bahagi ng Divine Realm ay binugbog ng isang mabangis na hayop at napahiyaw, na medyo nakakatawa. Ngunit higit pa rito ang nakakabigla. Hindi kailanman naisip ni Yang Yiyo na ang mga mabangis na hayop sa Taotai Secret Realm ay walang magic power, ngunit napakabangis sa lakas lamang. Sa sandaling ito, isang boses na may kaunting pagkabata ang biglang tumunog, "Daoyu, please save me." Kabanata 1004, Gantimpala para sa 3 bulaklak ng kaluluwang dagat. Nang marinig ni Yang Yiyan ang paghingi ng tulong, siya ay natigilan. Laminggalinga siya sa paligid at parang wala siyang nakitang iba o halimaw. Humihingi ba si Kier ng tulong sa akin? Tinanong ni Yang Yiyan si Wumakyo sa kanyang puso. Sir, bukod sa amin, ang mabangis na hayop at ang bao ng pagong. Ako ay invisible at hindi makikita. Parang ikaw lang ang pwedeng humingi ng tulong. Sabi ni Wumakyo. Tumanggaw si Yang Yiyan upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, ang susi ay kung sino ang humihingi ng tulong. Kakagaling lang ng tunog sa lahat ng direksyon. Baka yung shell ng pagong. Bago pa makasagot si Wumakyo, muling tumunog ang boses, ako si Daoyu, ngunit hindi ako shell ng pagong, isa akong dragon turtle. Please help me, malapit na akong mabigla sa mabangis na hayop na ito. Ito. Boses pa rin ang boses ng sanggol, para siyang mabagal na tao, mabagal magsalita at hindi nagmamadali, at parang batang 5 o 6 na taong gulang. Ngunit paulit-ulit niyang sinasabi ang Daoyu, na tila kakaiba. Sir, ito ay talagang isang bao ng pagong na humihingi ng tulong, sabi ni Wumakyo. Ngumiti si Yang Yiyo, sinabi ng mga tao na ito ay isang dragon turtle, hindi isang shell ng pagong, ngunit mukhang ito ay talagang isang shell na ang ulo, buntot at mga paa nito ay binawi sa shell ng pagong. Hindi ba, pagsang-ayon ni Wumakyo? Inisip nilang dalawa kung sino ang humihingi ng tulong, ngunit wala silang kahit katiting na intensyon na tumulong. Sa tingin mo, si Yang Yiyo ay tanga. O baka hindi nabaguhan siyang nakakasimula palang mag-practice ng Taoism. Delikado ang mundo ng mga mortal, lalo pa ang mundo ng mga magsasaka. Lalo na ang humihingi ng tulong ay isang dragon turtle, at ang bumugbog sa inapo ng dragon turtle ay isang mabangis na hayop na bumugbog sa dragon turtle na maihahambing sa unang yugto ng spiritual division. Ngumiti si Yang Yiyo at nagsabi, Turtle Shell, sa tingin mo ba ako ay tanga? Ah, dawas na kaibigan, tulungan mo ako, patuloy na humingi ng tulong ang dragon turtle. Bang, bang, bang. Ah, ah.
Ang mabangis na hayop ay walang paraan upang kagatin ang pagong ng dragon, at itinaas pa rin ang kanyang mga paa sa harapan upang tamaan ito ng malakas, gumawa ng isang mapurol na tunog, at ang pagong ng dragon ay napaungol. Si Yang Yiyo ay walang pakialam at nagtago sa likod ng malaking bato para panoorin ang saya. Ang mga tao at mga demonyo ay hindi maaaring magkasabay. Ito ang pinagkasunduan ng mundo ng bundok at dagat. Alinman sa lahi ng tao ang pumatay sa lahi ng demonyo, o ang lahi ng demonyo ang pumatay sa lahi ng tao. Ang lahi ng demonyo ay nahahati sa lahi ng demonyo ng Great Wilderness Land at ang mga halimaw sa dagat ng teritoryo ng dagat. Obvious naman na ang dragon turtle na ito ay isang sea monster. Isang malakas na sea monster dragon turtle. Kung siya ay may katangahang pumunta upang iligtas ang dragon turtle, tiyak na siya ang magiging target ng mabangis na hayop. Ang mabangis na hayop na ito, na talagang kamukha ng tigre, ay kayang talunin ang dragon turtle, na maihahambing sa kaharian ng paghihiwalay, at mapaungol. Hindi siya sasali sa saya. Tsaka hindi niya kilala ang pagong na dragon, at wala pang pakinabang, at kailangan niyang makipagsapalaran, kaya natural siyang walang pakialam. Bang, bang, bang. Nagpatuloy ang paghampas ng mabangis na hayop. Patuloy ang pagong ng dragon. Daoyu, tulungan mo naman ako. Handa akong ailay sa iyo ang bulaklak ng kaluluwa ng dagat, ang pinakamahalagang kayamanan ng mga bundok at dagat. Ang dragon turtle ay tila natauhan at sa wakas ay sumigaw ng isang bagay na gustong marinig ni Yang. Bulaklak ng kaluluwa ng dagat. Nagtatakang tanong ni Yang. Ang talaan ng bulaklak ng kaluluwa ng dagat ay naitala sa aklat ng espiritual na gamot na iniwan sa kanya ng matanda. Ito ay isang napakahirap na espiritual na gamot para sa kaluluwa. Maaari itong magamit upang pinuhin ang isang high-level na soul pill, na maaaring mapabuti at patatagin ang kaluluwa. Kung ang kaluluwa ay nasira, ang pag-inom ng sea soul flower lamang ay makakapagpagaling sa kaluluwa, hindi pa banggitin ang pagpino ng tableta. Oo, tulungan mo ako. Hinding-hindi ako magmumura. Pagkatapos kong makawala sa gulo, mag-aalok ako sa iyo ng bulaklak ng kaluluwang dagat. Nagmamadaling sabi ng dragon turtle. Yang ay natukso. Ang ganitong uri ng kayamanan, gaya ng sinabi ng dragon turtle, ay isang kayamanan na umiiral lamang sa malalim na dagat. Hindi ito magagamit sa lupa. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Gayunpaman, si Yang ay hindi isang mahusay na mabuting tao. He chuckled and said, "Munting pagong, ituturing mo ba akong tanga? Ang iyong cultivation ay maihahambing sa unang yugto ng Disciple Spirit Realm at ikaw ay pinalo ng mabangis na hayop. Ang sea soul flower ay mahalaga, ngunit isang sea soul flower lang ay hindi sapat para makipagsapalaran ako, maliban kung. Hehe, alam mo ang ibig kong sabihin. Daoyu. Munting pagong, isa lang ang meron ako. Bang bang bang. Hindi man lang natapos ng dragon turtle ang kanyang mga salita bago siya sinimulang bugbugin muli ng mabangis na hayop. Marahil ay natakot ito sa mabangis na hayop. Matapos makahinga, ang pagong ng dragon ay nagsabi sa isang umiiyak na boses, "Daoyu, mayroon akong 3 bulaklak ng kaluluwa ng dagat sa akin. Ibibigay ko silang lahat sa iyo. Mayroon din akong ilang mga espiritual na gamot. Mangyaring ibenta ang mga ito ng mabilis. Halos maduraj na ng halimaw na ito ang shell ng aking pagong." Deal. Tumawa si Yang. Sa katunayan, ang isang bulaklak ng kaluluwa ng dagat ay sapat na para sa kanya upang makipagsapalaran. Nakaugalian na niya ito noon pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dragon turtle ay napakatapat at nag-export ng 3 ng sabay-sabay, at gayon din ang ilang iba pang mga espiritual na gamot. Ang dragon turtle ay isang halimaw sa dagat. Ang dagat ay mayaman sa yaman. May mga likas na kayamanan na hindi makukuha sa lupa sa dagat. Sulit ang deal na ito. Tsaka, ang mabangis na hayop ay mukhang mabangis, ngunit gaano man ito kabanges, ito ay isang nilalang na walang karunungan. Ito ay makapangyarihan sa lakas, ngunit hindi ito makagagawa ng mahika. Naniniwala siyang kaya pa niya itong harapin. Pagkatapos ay kumislap si Yang Yiyo at dumiretso sa mabangis na hayop. "Sir, ingat," sigaw ni Wumakyo. "Okay lang, kumilos ka na lang ayon sa sitwasyon." Para kay Wumakyo na nagtatago sa dilim, hindi siya hahayaan ni Yang Yiyo na kumilos kung maaari, kaya malaki ang maitutulong ni Wumakyo sa kritikal na sandali. Umuungol. Nang nilapitan ni Yang Yiyan ang mabangis na hayop ng 3 metro, nalaman ng mabangis na hayop na, sa isang dagandong, ang buntot nito na mga 5 o 6 na metro ang haba ay tumangay patungo kay Yang Yiyan. Whoosh whoosh. Ang pulang kaliskis na buntot na kasing kapal ng braso ay nagdala ng malaking bugzo ng hangin. Ramdam ni Yang Yiyan ang napakalaking kapangyarihan. Siya, hindi nang ahas na maging pabaya, at itinaas ang kanyang kamay para umatake gamit ang Heaven Stealing Hand. Bang! Umuungol. Puff!
Ang Heaven Stealing Hand ni Yang Yian ay tumama sa buntot ng mabangis na hayop, at ang mabangis na hayop ay sumigaw, at nagulat siya sa malaking puwersa mula sa buntot ng mabangis na hayop, at ang kanyang dugo ay kumukulo, at hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang bibig ng dugo. Magandang hayop, ito ay talagang malakas. Sa pagtayo ng mahigit 10 metro ang layo, iniluwa ni Yang Yian ang isang subo ng dugo at sinabi sa sarili. Umuungol. Sa oras na ito, ang mabangis na hayop ay tila nagalit kay Yang Yian, umuungal sa kanya ng paulit-ulit, at biglang tumalikod at lumapit kay Yang Yian, umuungal ng malakas at tinusok ang eardrums. Ang dagandong ng Yu mabangis na hayop ay malakas, o malakas. Pagkatapos ng dagandong na nakadirekta kay Yang Yian, isang malakas na hangin ang umihip sa buong ibabang hangin, at ang mga sirang bato sa mga pader ng bundok sa magkabilang panig ay gumulong pababa. Ito ay parang landslide lang. Dahil dito, nagbago ang mukha ni Yang Yian, na nahuli sa gitna. Alam niyang hindi madaling guluhin ang mabangis na hayop na ito, ngunit hindi niya inaasahan na minamaliit pa rin niya ito. Sumakit ang kanyang eardrum, nagbago ang kanyang mukha, at ang kanyang mga tainga ay nawala agad ang tugtog. Ang kanyang ulo ay umiinit, at ang kanyang isip ay medyo blanko. Ngayon ay alam na niya sa wakas kung bakit ang pagong ng dragon sa kaharian ng mga espiritu ay binugbog ng mabangis na hayop at napahiyaw at nawalan ng galit. Pero dahil nangako siya sa Dragon Turtle, hindi niya ito papansinin. Sinabi niya na ililigtas niya ang kabilang partido hindi mahalaga kung siya ay isang tao o isang halimaw. Tumalikod ang mabangis na hayop, ibinuka ang dagwang bibig at kinagat siya. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian, at lumitaw ang gininto ang liwanag sa kanyang kamay. Ang buong kanang kamay ay naging isang gintong kalansay, nagniningning na parang maliit na araw. Pumili ng mga bituin, mangisda para sa buwan, nakawin ng langit, sumanib, at mamatay. Siya ay umungal at pinagsama ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang mga buto ng kamay, at hinimok ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa 3 linya ng gintong kalansay. Biglang bumuga mula sa kanyang palad ang isang malakas na hininga ng ligaw na mundo. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yiu na ang orihinal na mabangis na hayop ay talagang may hitsura ng takot sa mga mata nito, at ang buong katawan nito ay nanginginig. Alam ni Yang Yiu na ito ay ang pagsabog ng mabangis na kapangyarihan sa mga buto ng kamay, o ang pagsabog ng hininga ng mahabang armadong unggoy, na naging sanhi ng likas na takot sa mabangis na hayop. Ibig sabihin, sinamantala ang panginginig ng mabangis na hayop, hinawakan ni Yang Yiu ang mabangis na hayop at akmang hahampasin ang tiyan nito, ngunit hinawakan niya ito at tinamaan sa noo ng mabangis na hayop. Boom! Umuungol. Bitek. Isang mapurol na tunog. Ang mabangis na hayop ay humagulgol sa sakit at ang tunog ng mga buto ay narinig. Boom! Sa susunod na sandali, ang malaking katawan ng mabangis na hayop ay unang bumagsak sa ulo, at ang buong lupa ay nanginig sa dagandong. Ang kuko ni Yang Yiu ay tumusok sa noo ng hayop, at ang mga buto sa noo nito ay naging slag, at pagkatapos ay nahulog ang hayop sa isang pool ng dugo. Ho! Ginamit ni Yang Yiu ang lahat ng kanyang lakas sa pag-ataking ito, ngunit naubos din niya ang karamihan sa kanyang panloob na enerhiya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang kaluluwa ay lubos na natupok, at hindi biro ang paganahin ng primitive na kapangyarihan sa kanyang mga buto. Kung hindi lang siya napaungol ng halimaw, na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang ulo at pagkabingi ng kanyang mga tainga, hindi niya gagamitin ang hakbang na ito kung ang sitwasyon ay apurahan. Kung gumamit siya ng mga kasanayan sa espada sa simula, maaari niyang patayin ang hayop, ngunit minamaliit niya ang lakas ng hayop. Sa kabutihang palad, ang hayop ay napatay sa pamamagitan ng kanyang kuko. Bumagsak ito sa lupa at tuluyang nawalan ng sigla. Ang pagkilos na ito ay nagparamdam sa kanya na medyo wala sa hugis, at nang mamatay ang halimaw, napaupo siya sa lupa. Sir, kumusta po kayo? Pumunta si Wumakyo upang suportahan si Yang Yiu. Okay lang ako, tulungan mo akong makita kung ano ang kalagayan ng Dragon Turtle. Pagtingin niya sa itaas, nakita niyang nakahiga pa rin doon ang pagong na mahigit 10 metro ang layo nang hindi gumagalaw. Kabanata 1005, ang 3,000 taon na maliit na pagong. Para kay Yang Yian, ang Dragon Turtle ang sponsor, kaya huwag hayaang mamatay ito. Wala pa siyang si Soulflower. Nang dumating siya sa Dragon Turtle, sinabi ni Yang Yian, Dragon Turtle, patay na ang mabangis na hayop, natupad mo ang iyong pangako. Alam niyang hindi patay ang pagong na dragon, dahil ang baw ng pagong na natatakpan ng mga linya, ay walang kahit isang bitek pagkatapos na tamaan ng mabangis na hayop noon, ni isang bakas na natitira. Dapat sabihin na ang shell ng pagong na ito ay talagang lumalaban sa pambubugbog. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, ang malaking Dragon Turtle ay kumislap ng berdeng ilaw. Sa susunod na sandali, isang 5 o 6 na taong gulang na bata ang nakahiga sa lupa. Salamat sa pagligtas sa akin, kapwa Daoist, ang maliit na pagong ay lubos na nagpapasalamat.
Bumangon ka at magsalita, tumingin si Yang Yian sa batang nakahandusay sa lupa na may kakaibang mukha. Nang maging bata ang dragon turtle at tumayo, nakita niyang punong-puno ng luha ang mga mata nito at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tila nasugatan talaga ang bao ng pagong sa marahas na pambubugbog ng mabangis na hayop. Sa mga tuntunin ng hitsura, ito ay talagang isang salita, o hindi, dalawang salita upang ilarawan ito lubhang pangit. Puno ng kulubot ang mukha, kalbo ang ulo na walang ni isang buhok, nakayuko, maliit ang mata, malaki ang bibig, at makapal ang butas ng ilong. Pero mukha nga siyang bata na 5 o 6 na taong gulang. Pero, nagsalita siya sa makalumang paraan, na tinawag siyang, kapwa Daoist. Ngunit upang maihambing sa halimaw sa dagat na dragon turtle sa larangan ng paghihiwalay ng mga espiritu, dapat ay medyo matanda na siya. Halimaw sa dagat. Tanong ni Yang Yiyo. Oo, ang maliit na pagong ay mula sa angkan ng pagong ng dragon sa East Sea ng Great Sea Territory. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa Taotai Secret Realm sa pangalan ng aking ama upang hanapin ang mga fragment ng Sky Slashing. Siya ay orihinal na kasama ng iba pang mga nilalang sa dagat, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos na mateleport, ang maliit na pagong ay dumating sa lambak na ito at naging isang tao, at nakatagpo ang pulang kaliskis na tigre. Kung hindi para sa pagsadyap sa kapwa Taoist ngayon, ang maliit na pagong ay nasa panganib. Maraming salamat, patuloy na nagpasalamat ang pagong. Hindi kailangan ng salamat. May kasunduan tayo di ba? Hindi mo kailangang tawagin ang iyong sarili na Little Turtle. Maihahambing ka sa mga nagsasaka ng unang yugto ng Spirit Severing Realm ng ating sangkatauhan. Tawagan na lang natin ang isa't isa na Daoist na kaibigan. Baka mas matanda ka sa akin. By the way, ilang taon ka na? Tinanong ni Yang Yiyo ang pagong ng dragon tungkol sa kanyang edad dahil sa curiosity. Narinig niya na ang angkan ng pagong ay isang mahabang buhay na angkan. Ang Little Turtle ay 3,000 taon na sa taong ito. Ang Dragon Turtle ay mukhang napakatapat at sumagot sa wastong paraan. Puff! Halos mailuwa ni Yang Yiyo ang isang subo ng dugo, 3,000 taong gulang. At tinatawag mo ang sarili mong Little Turtle, hindi mo ba pinapaikli ang buhay ko? Natigilan ang pagong ng dragon, ngunit agad ding sumagot, kaibigang Daoista, hindi mo alam, ang aking angkan ng pagong ay lahat ay mahaba ang buhay, lalo na ang aking angkan ng pagong na dragon, na umaabot lamang sa pagtanda sa edad na 30,000. Hindi talaga matanda ang Little Pagong. Halos mabulunan ni Yang Yiyo ang Dragon Turtle at gustong itanong, kulang pa ba ang pamilya mo sa tao? Pero isipin mo, 30,000 years old ang bata, no wonder mukha siyang 5 or 6 years old pagkatapos niyang mag-transform. Sa pag-iisip nito, gumaan ang pakiramdam ni Yang. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba na siya sa negosyo. Pinatay ni Yang ang mabangis na hayop o ang red-scaled na tigre sa kanyang mga pagsisikap sa pagliligtas buhay. Well, ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang ito. Naisip niya sa kanyang sarili na ang munting pagong na ito ay napakatalino at alam niya kung anong uri ng mabangis na hayop ito. Bueno, munting pagong, pag-usapan natin ang negosyo. Iniligtas kita at pinatay ang mabangis na hayop, tama, ang pulang kaliskis na tigre. Nangako ka sa akin ng 3 bulaklak ng kaluluwa ng dagat bilang gantimpala. Hindi mo naman ipagkakait di ba? Napapikit siyang habang nagsasalita. Nag-isip siya ng masama, kung hindi maglakas loob ang maliit na pagong, wala siyang pakialam na pumatay ng isa pang pagong. Nagkataon lang nagustuhan niya ang shell ng pagong. Kung hindi umamin ang munting pagong, hindi mo ako masisisi sa pagpatay. Siyempre, si Yang Yiyo ay hindi isang hindi makatwirang tao. Siya ay mula sa Earth at walang malakas na konsepto ng oposisyon sa pagitan ng mga tao at mga demonyo sa mundo ng bundok at dagat. Bilang karagdagan, minsang sinabi ni Master Yun Changxi na sa mundo ng paglilinang, lahat ng nabubuhay na bagay ay pantay-pantay, at ang mga tao at mga demonyo ay maaaring magpakasal. Kaya't hanggat umamin ang maliit na pagong, hindi niya ito mahihirapan. Kung tutusin, lahat sila ay matatalinong nilalang. Kung sila ay papatayin, sila ay parurusahan ng langit. Tungkol naman sa batang binago ng Dragon Turtle, bigla niyang nakita si Yang Yiyo na nakapikit ang mga mata at nakangiting nakatingin sa kanya. Palagi niyang nararamdaman na sobrang nakakatakot ang Daoist na nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang kiligin. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang kamay at 3 pulang kahon ng hiyas ang lumitaw sa kanyang kamay at sinabing, daw. Daoyu, ito ay 3 bulaklak ng kaluluwa ng dagat, mangyaring tanggapin ang mga ito. Ang aking si Monster Clan ay hindi isang halimaw sa lupa. Binibigyan natin ng malaking kahalagahan ng integridad at natural na hindi ito itatanggi. Bukod dito, iniligtas ni Daoyu ang buhay ng munting pagong. Gaano mo kalakas loob na linlangan si Daoyu? I dare not. Nakaharap sa malisyosong mga mata ni Yang, nanginginig ang batang Dragon Turtle nang magsalita ito.
Ngumiti si Yang Yian at kinuha ang 3 kahon ng jade na kasing laki ng palad. Pagbukas niya, nakita niyang may mga sea soul flowers talaga sa loob. Ang mga asol na bulaklak ng kaluluwa ng dagat ay naglalabas ng kaunting liwanag, na napakaganda at naglalabas ng purong espiritual na kapangyarihan. Iniligpit niya ang 3 bulaklak ng kaluluwa ng dagat ng walang pag-aalinlangan. Tumingin siyang sa dragon turtle at ngumiti, not bad, not bad. Ang maliit na pagong ay tapat at may kinabukasan. Mayroon ka bang iba pang magagandang bagay? Hayaan mo akong makita sila. Ang batang dragon turtle ay nag-alinlangan sandali, tumingin kay Yang Yian at bumulong, Daoyu, ang maliit na pagong ay isang pamilya ng pagong ng dragon, hindi isang pagong. Matapang niyang itinama ito. Ang dragon turtle ay may marangal na bloodline status sa malalim na dagat, ngunit hindi ito isang mababang antas na pagong. Kaya ito ay may kaugnayan sa antas ng lahi, at ang batang dragon turtle ay kailangan pa itong itama. Hindi mahalaga. Anyway, lahat tayo ay pagong. Ang pagtawag sa iyo ng isang maliit na pagong ay isang pangalan lamang. Walang pakialam sa mga detalye. Sabihin mo sa akin kung ano pang magagandang bagay ang mayroon ka para makita ko. Siyang ngayon ay sobrang inggit sa mga bagay sa maliit na pagong. Kung kaya niyang ilabas ang sea soul flower, dapat may iba pa siyang kayamanan. Nabalitaan na mayaman ang mga halimaw sa dagat, paano kaya ang estilo niya na huwag samantalahin ang biyaya na Nagel iligtas buhay at i-blackmail ang mga ito? Hindi, kapwa Daoist, maraming uri ng pagong, kung saan ang ating mga dragon turtles ay ang pinakamarangal, kaya hindi mo ako matatawag na maliit na pagong, mas angkop na tawagin akong maliit na dragon turtle. Nagpatuloy ang pagwawasto ng batang dragon turtle. Okay, maliit na pagong. Casual na sabi ni Yang. Ito ay isang maliit na pagong ng dragon. Fuck, nakakainis ka ba? Isa ka lang 3,000 taong gulang na maliit na pagong. Tinatawag ko ang isang maliit na pagong na isang maliit na pagong. May pagtutol ka ba? Nagalit si Yang. No. No objections, mukhang naagrabyado ang batang pawikan ng dragon at malapit nang umiyak matapos sigawan ni Yang. Tama ba? Isang matandang lalaki, napaka-procrastinate mo. Ano gusto mo, may magandang ipapakita ka ba? Sinimulan ni Yang ang unang pang-blackmail sa bata. Kahit sumigaw siya ng guilty sa kanyang puso, inaliw niya ang sarili. Siya ay isang 3,000 taong gulang na maliit na pagong, hindi isang tunay na bata. Okay lang na i-blackmail siya saglit. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ko ang kanyang buhay. Bueno, sa ilalim ng paniniil ni Yang, ang maliit na pagong ay hindi nang ahas na magsalita, dahil pinatay ni Yang ang pulang scaled na tigre. Sa mga mata ng maliit na pagong, si Yang ay mas kakilakilabot kaysa sa pulang kaliskis na tigre sa sandaling ito. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at maraming maliliit na bundok ng mga kayamanan sa dagat ang lumitaw sa harap ni Yang. Diyos ko! Nagpipigil ng hininga si Yang. Pagkatapos ay naglaway siya sa tumpok ng mga kayamanan. Sa isang iglap, nakita niya ang higit sa 100 uri ng mahahalagang espiritual na gamot na naitala sa mga class eco ng paglilinang. Marami ang hindi niya mabanggit, ngunit sa paghusga mula sa malakas na pagbabago-bagong espiritual na ibinubuga nila, lahat sila ay mabubuting bagay. May mga mabangong prutas sa dagat, makukulay na kristal sa dagat, at mga tool sa alchemy at pagpino. Maaari niyang tipunin ang mga materyales para sa pagdadalisay ng 4 o 5 uri ng matataas na antas ng elixir mula sa tumpok ng mga likas na materyales at kayamanan. Bigla siyang napatingin sa maliit na pagong na may iba't ibang mata. Gamit ang isang alo ng kanyang malaking kamay, hinigpitan niya ang isang tumpok ng mga natural na materyales sa dagat at mga kayamanan tulad ng isang maliit na bundok sa storage ring. Pagkatapos ay tumingin siya sa maliit na pagong na may berdeng mga mata at magiliw na sinabi, "Munting pagong, ang iyong pamilya ay medyo mayaman." Ito ang unang pagkakataon para sa simpleng maliit na pagong na lumabas sa dagat para sa pagsasanay, at hindi pa niya narinig ang katagang, masama ang puso ng tao. Matapos purihin ni Yang, biglang lumitaw sa kanyang mga mata ang bakas ng pagmamalaki at sinabi niyang, tama. Mula nang mawala ang tunay na dragon, ang aming Dragon Turtle Clan ay naging overlord na rin ng isang sea area. Marami kaming mga bagay na ito sa aming pamilya. Halos mapatalon si Yang sa narinig niya. Lumapit siya at masuyong tinapik ang maliit na pagong sa balikat, at seryosong sinabi, tingnan mo, munting pagong, paano ka? Kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang pagkakataon mong lumabas sa lupa para sa pagsasanay, di ba? Oo, lumabas ako sa pagkakataong ito kasama ang ilang mga kapatid sa angkan. Sinong nakakaalam na hiwalay na kami pagkatapos pumasok sa Secret Realm? Ito talaga ang unang pagkakataon sa lupa. Ang 5 o 6 na taong gulang na maliit na pagong ay talagang may puso ng isang bata, simple at hindi handa. Nakikita rin niyang na bagamat 3,000 taong gulang na ang munting pagong ay talagang bata pa ito. Isang napakahusay at kapana-panabik na plano ang dahan-daang pumasok sa kanyang isipan.
Nang tingnan ang maliit na pagong ng dragon, puno ng kinang ang mga mata ni Yang. Kabanata 106 ang Siren Clan ay napakayaman. Nagsimulang umikot ang mga mata ni Yang Yiu at sinabi niya, tama, hindi ko gusto ang mga gamit mo sa wala. Nakita mo kung gaano kadelikado itong Taotai Secret Realm. Ang mga mabangis na hayop tulad ng red-scaled tiger ay nasa lahat ng dako dito. Isa kang bata na hiwalay sa iyong pamilya, at madali kang kainin ng mga mabangis na hayop. Sumunod ka sa akin, at paprotektahan kita dito, paano na? Protektahan ako. Nataranta ang maliit na pagong. Naku, paprotektahan kita, paano ba yan, hindi pa ba sapat na loyal yan? Nakangiting sabi ni Yang. Kaya pala, madalas akong pinuprotektahan ng kapatid ko, tapos ikaw ang kuya ko. Masayang sabi ng maliit na pagong pagkatapos mag-isip tungkol dito, na iniisip na sa wakas ay hindi na niya kailangang matakot. Hehe, yun ang ibig kong sabihin, simula ngayon magiging kapatid mo na ako, at ikaw na ang kapatid ko, nagsasalita si kuya, dapat makinig si little brother, at kapag nagtatanong, kailangan mong sagutin ng tapat, maintindihan mo. Sinimulan niyang nalinlangan ang mga tao. Oo, alam ng munting pagong. Sinabi rin ng aking kapatid na babae na makinig tayo sa ating mga kapatid, huwag magsinungaling, at sabihin kung ano ang itatanong sa atin. Napakaseryoso ng maliit na pagong ng dragon, at puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Isang maliit na pagong ng dragon ang ginalaw. Lalong ngumiti si Yang, napakabait na bata. Narinig na niya noon na sinabi ng matanda na ang katalinuhan ng lahi ng demonyo ay dahan-daang lumalago pagkatapos nilang maliwanagan, at ngayon ay tila nababanaag ito sa maliit na pagong. Ito ay gamaan. Ilang halimaw sa dagat ang kasama mo, munting pagong. Anong uri ng mga halimaw sa dagat sila? Mayaman ba sila? Sa sandaling ito, siyang ay parang lola ng lobo. Siya ay may masamang intensyon sa kanyang puso at nakita ang paraan upang kumita ng kayamanan mula sa maliit na pagong. Ang maliit na pagong ay may napakaraming kalakal sa dagat, kaya ang ibang mga halimaw sa dagat ay hindi rin magiging masama. Hindi alam ng munting pagong kung ano ang ginagawa ni Yang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, seryoso niyang sinabi, marami, kabilang ang Dragon Prince, ang Octopus Princess, isa sa Great White Shark Generals, at ang puot na si Monkey King. Lahat sila ay direktang inapo ng dominanteng puwersa sa teritoryo ng dagat, at ang kanilang kayamanan ay hindi mas mahina kaysa sa ating Dragon Turtle Clan. Hehe, sige, ihahatid na kita sa mga tao mo mamaya. Kung sino man sa kanila ang nang-aapi sa iyo, paano ako, bilang iyong nakatatandang kapatid, ay tulungan kang ilabas ang iyong galit. Ngumiti ng napakasama si Yang. Ngunit naantig ang munting pagong, kuya, mabuting tao ka. Pinakaayaw ko ang si Monkey at ang Dragon Prince. Lagi nila akong binubuli. Sige, kapag nahanap na natin sila, tutulungan ka ni kuya na ilabas ang galit mo, haha. Tumawa si Yang. Sa isang maliit na kapatid na lalaki tulad ng Little Turtle, maaari siyang magnakaw ng may malinaw na dahilan. Napakayaman ng angkan ng halimaw sa dagat. Hanapin natin ang mga tao mo. Tumawa ng malakas si Yang Yian, iwinagayway ang kanyang kamay, at inilagay ang katawan ng red-scaled na tigre sa lupa sa storage ring. Bagamat walang demonyong tableta sa katawan ng mabangis na hayop na ito, sinuri ito ni Yang Yian at nalaman na ang balahibo at buto nito ay pawang kayamanan. Ito ay mabuti para sa pagpino ng mga table tasks, pagpino ng mga tool, at pag-ukit ng mga spelling. Napakalakas ng laman at dugo nito. Ang pagkain nito ay maaaring maglagay muli ng chi at dugo. Ang buong katawan ay isang kayamanan, kaya natural na hindi niya ito itatapon ng walang kabuluhan. Pagkatapos ay lumakad si Yang Yian kasama ang Little Turtle at Wu Mokyo na nagtatago sa dilim. Napakahaba ng buong Grand Canyon. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, hindi pa rin sila lumalabas. Sa orihinal, si Yang Yian ay aakyat ng bundok, ngunit siya ay naantala ng maliit na pagong. Ngayon ang canyon ay tila napakalalim at hindi siya makalakad palabas ng ilang sandali, kaya huminto si Yang Yian at sinabing, aakyat tayo sa bundok. Walang katapusan kung sa ganitong paraan tayo bababa. Umakyat tayo sa bundok para tingnan kung may makikita tayong kakaiba. Naramdaman niya na ang magic energy na iniwan ni Guan Tianhao ay lalong lumalabo. Dapat ay masyadong malayo. Ang mga talisman ng komunikasyon ni Zia Chan at Ye Wuxian ay hindi rin nakakaramdam ng hininga. Sa halip na maglakad ng walang patutunguhan ng ganito, mas mabuting umakyat sa bundok at tumingin sa malayo. Ngunit sa oras na ito, sinabi ng maliit na pagong, kapatid, umalis ka rito, at pumunta sa silangan ng 1,000 milya patungo sa pugad ng Taotai. Sa tingin ko marami sa kanila ang dapat pumunta sa pugad ng Taotai. Alam mo ba ang sitwasyon dito? Tanong ni Yang Yian. Oo, sagot ng maliit na pagong. Madilim ang mukha ni Yang Yian, kung alam mo, bakit hindi mo sabihin sa akin? Ang munting pagong ay naagrabyado, kuya, hindi mo ako tinanong.
Yang Yian. Kung iisipin, parang hindi talaga ako nagtanong, pero dahil alam ng munting pagong ang sitwasyon dito, madali lang itong pakitunguhan. Paano mo nalaman? Sinabi ng aking mga tao. Ano pang alam mo? Marami akong alam. Ang aming Dragon Turtle Clan ay may mahabang buhay at may minanang mga alaala. Sabihin mo lahat ng alam mo. Okay kuya. Nagkukwentuhan ang dalawa habang naglalakad at patuloy sa pagsulong. Habang mas nakikipag-usap siyang sa maliit na pagong, mas lalo siyang natakot, dahil ang maliit na pagong ay hindi lamang nakakaalam ng ilang bagay sa lihim na kaharian na ito ng Tautay, ngunit alam pa niya ang higit pang mga detalye kaysa kina Zia Chan at Ye Waxen, at alam din ang maraming lihim ng mundo ng bundok at dagat. Siyempre, sa mga salita ng maliit na pagong, lahat sila ay sinabi sa kanya ng mga matatanda sa bahay, at siyempre marami sa kanila ay minana ng dugo. Gayunpaman, ang munting pagong ngayon ay nagbigay kay Yang Yian ng pakiramdam ng isang mahusay na iskolar na mahusay na nabasa sa mga tula at aklat. Hanggat maaari siyang magtanong, maaari niyang sagutin ang isa o dalawa. Pero yun lang. Alam lang ng maliit na pagong ang ilang kasaysayan ng Mountain and Sea Realm. Isa lang siyang brat in the ways of the world, kung hindi ay hindi siya maloloko ni Yang. Mabilis na lumipas ang oras habang nakikipag-chat sa maliit na pagong, at hindi namin namamalayan na lumabas kami ng Grand Canyon. Ano? Lumitaw sa katotohanan ay isang alon ng gumugulong na ulap at ambon, at imposibleng makita kung ano ang nasa mga ulap at ambon. Sinabi ng maliit na pagong, Kuya, ito ang Cloud Swamp. Sinabi ng aking kapatid na babae na 1,000 milya sa silangan ng Cloud Swamp ang pugad ng Tautay. Gayunpaman, ang Cloud Swamp dito ay hindi madaling ipasa. Balita ko may mga multo sa Cloud Swamp. Ito ang Guardian Gate ng pugad ng Tautay. Alam mo ba kung ano ang mga multo? Kumunat ang noo ni Yang Yiu at nagtanong. Sabi ng ate ko, kaluluwa daw sila ng ilang nilalang na nilamon ni Tautay. Walang tiyak na isa. Siguro lahat ng klase ng multo. Ang lahat ng kaluluwa ng mga nilalang na nilamon ni Tautay ay magiging mga multo at maninirahan sa maulap na latian, magiging mga multo na nagbabantay sa pugad ng Tautay. Paliwanag ng munting pagong. Hindi bale, kailangan nating pumasok mula sa labas. Dahil kailangan nating tumawid sa maulap na latian, makakalusot lang tayo. Alam kong hindi ganoon kadali dito. Sabi ni Yang Yiu. Naniniwala rin siya na bumalik sina Ye Waxen at Zia Chan sa pugad ng Tautay. Ayon sa maliit na pagong, ang Zontian fragment ay nasa pugad ng Tautay. Walang alinlangan na ang mga taong pumasok sa lihim na kaharian ng Tautay sa pagkakataong ito, tao man o demonyo, ay para sa pugad ng Tautay, o sa Zontian fragment. Upang makuha ang fragment ng Zontian, kailangan mong dumaan sa maulap na latian. Bukod sa mga multo, ano pa ang mayroon sa maulap na latian? Inisip ito ni Yang Yiu at nagtanong. Naisip ito ng maliit na pagong at sinabing, hindi sinabi sa akin ng kapatid ko ang iba, ngunit tiyak na espesyal ito. Oo, nariyan ang damong pagkakatawang tao, at maraming likas na kayamanan. Ang sabi ng kapatid ko, ang umaambon na latian ay natatakpan ng ambon sa buong taon, at may mga multo. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, dapat itong magkaroon ng maraming likas na kayamanan. Matagal nang narinig ni Yang Yiu ang tungkol sa Incarnation Grass mula kay Guan Tianao. Naabot na niya ang unang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu. Ang susunod na hakbang ay ang pagsasanay sa sining ng pagkakatawang tao sa labas ng katawan, paghiwalayin ang orihinal na espiritu at pagsasanay sa pagkakatawang tao. Kung mayroong damo sa pagkakatawang tao, ito ay magiging doble ng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit niya gustong pumunta sa Tautay Secret Realm. Pumasok na tayo. Nanguna si Yang Yiu at naglakad patungo sa ambon. Kuya, wait! Nagmamadaling sigaw ng munting pagong. Huminto si Yang Yian at nagtanong, anong problema? Ang fog sa Foggy Swamp ay lubhang nakakalason. Hindi lamang nito nabubulok ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa. Maaaring guluhin ng mga multo ang isipan ng mga tao, kaya mag-ingat. Hindi ako natatakot. Nasa akin ang pagpapala at proteksyon ng aking pamilya. Kaya kong protektahan ang aking kaluluwa mula sa pagkalito ng mga multo. Kailangan ko lang pigilan ang hamog at lason. Pero kuya, ikaw. Mabuti pa ang maliit na pagong at nag-aalala kay Yang Yian. Nakaramdam si Yang Yian ng init sa kanyang puso. Kahit na ginamit niya ang maliit na pagong, maganda ang pakiramdam niya na ang maliit na pagong ay nagmamalasakit sa kanya. Naisip niya sa kanyang sarili na kung hindi ito gagana, paprotektahan niya ang maliit na pagong. Gayunpaman, napangiti siya sa pag-aalala ng maliit na pawikan at sinabing, huwag kang mag-alala, mayroon akong anting-anting na engkanto upang protektahan ang aking sarili. Ang mga multo ay hindi nang ahas na lituhin ako. Ang diwatang anting-anting sa kanyang katawan ay natural na nanggaling kay Luman. Ang fairy talisman mismo ay may kapangyarihang protektahan ang kaluluwa.
Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kapangyarihan ng engkanto na selyadong sa loob, at hindi ito natatakot sa mga multo. Tungkol naman sa lason ng fog, depende ito sa personal na kakayahan. Si Yang Yian ay natural na hindi natatakot. Ang maliit na pagong ay hindi natatakot, kaya siya ay natural na walang problema. Nang marinig ng maliit na pagong na sinabi ni Yang Yiu na mayroon siyang anting-anting na diwata, agad siyang tumanggo at sinabing may kaluwagan, narinig ko mula sa aking nakatatandang kapatid na babae na kayong mga tao ay may lakas ng engkanto para protektahan kayo, at hindi kayo kasing hina ng kapangyarihang biniyayaan ng ating mga ninuno. Hiniling din niya sa akin na subukang huwag sumalungat sa mga tao. Huwag kang mag-alala, sinusundan mo ako ng malapitan. Kung may problema man, we can rely on each other to solve it. Okay. Matapos pumasok sa mga ulap at ambon, naramdaman nga ni Yang Yiu na ang mga ulap at ambon ay hindi tama. Ang espiritual na enerhiya dito ay higit sa 10 beses na mas mayaman kaysa sa labas ng mundo, ngunit ang mga ulap at ambon ay puno ng kakaibang halimuyak. Sa pagitan ng mga paghinga, biglang naramdaman ni Yang Yiu na may mali at nagmamadaling sinabi, "Huminto ka, talagang may mali sa mga ulap at ambon dito." Kabanata 1007, Ghost of the Cloud Swamp. Naramdaman ni Yang Yian ang hininga na pumasok sa kanyang katawan sa pagitan ng mga paghinga, at nagmamadaling pinaalalahanan ang maliit na pagong at si Wumakyo. Pinaikot niya ang kanyang tunay na chi upang pinuhin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Tulad ng sinabi ng maliit na pagong, ang kapangyarihan sa ulap at ambon ay hindi lamang nakakasira sa katawan, ngunit nagbabanta din sa kaluluwa. Si Yang Yian ay hindi nang ahas na maging pabaya, at isinara ang mga acupoint sa kanyang buong katawan upang himukin ang kapangyarihan na pinuhin. Sa kabutihang palad, ang ulap at ambon na pumasok sa kanyang katawan ay hindi masyadong marami, at ang kanyang tunay na chi ay sapat na malakas upang pinuhin ang natitirang ulap at ambon. Kung tungkol sa nakal-alasong fog na sumisira sa kaluluwa, diretso itong sumangga sa ilalim ng paghihimok ng makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa, at walang gaanong epekto. Ang tunog ng tumunog ang walang kamatayang anteng-anteng na nakuha niya kay Luman, at gumalaw ang puso ni Yang Yian. Matapos iturok ang tunay na chi sa immortal na anteng-anteng, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng halo ng immortal na anteng-anteng, na bumubuo ng mahinang proteksyon na kalasag, at ang ulap at ambon ay hindi na makalapit sa kanya, at nakaharang sa labas ng katawan ng halo ng immortal na anteng-anteng. Sa pagbabalik tanaw sa maliit na pagong, ang 3,000 taong gulang na maliit na pagong na ito ay lubos na nakaka-relax, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan din ng berdeng liwanag, at ang ulap at ambon ay hindi man lang sumalakay. Here, kamusta ka na? Kaya mo bang tiisin ang mga ulap at ambon? Nag-aalala si Yang Yiu tungkol kay Wumakyo na nasa invisible state. Huwag kang mag-alala, sir. Ako ay isang tunay na espiritong katawan. Hindi ako masasaktan ng mga ulap at ambon na ito. Sagot ni Wumakyo. Mabuti naman. Mag-ingat sa mga multo dito. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Inutusan niya si Wumakyo. Alam ni Kier, sir, huwag kang mag-alala sa akin. In essence, isa rin akong multo, kaya hindi ako natatakot sa mga multo dito. Kumpiyansa na sabi ni Wumakyo. Natigilan si Yang Yiu. Kung iisipin, totoo pala. Si Kier ay isang ghost cultivator, isang purong soul cultivation body, at hindi siya natatakot sa mga multo. Munting pagong, ituloy natin. Mag-ingat ka. Pagkatapos sabihin ito sa maliit na pagong, itinaas ni Yang Yiu ang kanyang paa at lamusong sa mga ulap. Huwag kang mag-alala, kuya, alam ko kung paano ito haharapin. Walang masyadong pakialam ang munting pagong. Mabuti naman. Pumunta silang dalawa sa kailaliman ng mga ulap at sunod-sunod na umambon. Napakalimitado ng visibility ng buong cloud swamp. Mga 3 metro lang ang makikita mo sa paligid mo. Hinarang ng makapal na ulap at hamog ang iyong paningin. Hindi alam ni Yang Yiu kung ano pa ang umiiral sa cloud swamp maliban sa mga multo. Hindi siya naglakas loob na maglakad ng napakabilis. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa maliit na pagong upang maiwasang mahuli. Pagkatapos maglakad ng mga 3 o 4 na milya, ang mga damo sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila malago at mahalumigmig. Malapit sana siya sa latian. Ito ay tinatawag na cloud swamp. Magkakaroon ng mga latian kung may mga ulap at fog. Ayon sa maliit na pagong, ito ang linya ng depensa ng pugad ng tautay. Naniniwala si Yang Yiu na hindi ito magiging ganoon ka-simple. Sir, parang may mali sa harap. Nakaramdam ako ng malakas na espiritu ng yin. Pumasok sa isip ko ang mga salita ni Wumakyo. Well, nararamdaman ko rin. Here, mag-ingat ka. Mauna na ako. Umuungol. Bago natapos ni Yang Yiu ang kanyang pangungusap, isang nakakabinging dagandong ang tumunog. Tapos biglang nanginig yung damo sa ilalim ng paa niya. Bumalik. Nagbago ang mukha ni Yang Yiu at umungal. Pagkatapos siya at ang maliit na pagong ay mabilis na umatras ng higit sa 30 metro. Boom!
Ang buong lugar ng putik sa nakaraang lokasyon ay umiikot. Pagkatapos ay gamulong at kumalat ang makapal na ulap at ambon. Tumangala siyang Yian at lumanghap ng malamig na hangin. Nakita niya ang isang halimaw na mga 3 o 4 na talampakan ang taas, mahigit 9 na talampakan ang haba, napakalaki, at mukhang leon. Mula sa katawan ng halimaw na ito, natatakpan ito ng putik. Halatang gumapang lang ito palabas ng latian. Isang pares ng berdeng mata ang nakatitig kay Yang Yian. Ito, medyo natulala si Yang Yian. Di ba sabi ng munting pagong na multo? Hindi ba malaki ito? Kuya, damhin mong mabuti. Ito ay nagpapalabas ng isang malakas na masamang espiritu. Dapat ay isang multo. Binago lang nito ang damit at katawan na may latian na putik. Sabi ng munting pagong. Tiningnan ni Yang Yian ng malapitan at naramdaman niyang ganito talaga ang napakalaking halimaw na nasa harapan niya. Ngunit tumingin ito at parang nakakatakot. Munting pagong, pumunta at subukan ang lalim. Umatras si Yang at hinayaan ang maliit na pagong na subukan ng tubig. Ah, kuya, natatakot ako. Ang maliit na pagong ay lumiit sa kanyang leeg. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan at bilisan mo. Ang iyong shell ng pagong ay malakas at matibay. Pumunta at subukan muna. Hahanap ako ng pagkakataon para patayin ito. Ito ay tinatawag na pagtutulungan, naiintindihan. Masyadong dominante siyang sa sandaling ito. Ngunit, may gustong sabihin ng maliit na pagong. Gayunpaman, sinipa siya ni Yang. Sige lang kung sasabihin ko sa'yo. Bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Pagkatapos ng bang, sipa, lumipad ang maliit na pagong patungo sa malalayo na halimaw habang sumisigaw. Umuungol. Sa isang dagandong, biglang sinampal ng malalayo na aswang na halimaw ang maliit na pagong gamit ang isang kuko. Ang maliit na pagong ay ganap na pinilit na gumawa ng isang bagay ng irresponsibleng Yang, kaya maaari lamang siyang lumaban sa oras na ito. Nakita ang maliit na pagong na may berdeng ilaw sa buong katawan. Pagharap sa kuko ng higanteng halimaw, natakot siyang bumaba. Habang sumisigaw ay itinaas niya ang isang kamay at hinampas ito. Ang mga mata ni Yang Yian, ang maliit na pagong ay iwinagayway ang kanyang kamay at isang malaking hugis hayop na 3 kuko ang nabuo, kasing laki ng gilingang bato, na nakaharap sa malalayo na ghost monster. Boom! Pagkatapos ng malakas na kalabog. Sigaw ng higanti, at ang malalaking kuko nito ay nabasag ng maliit na pagong at naging putik at damo. Gayunpaman, ang malalayo na ghost na ungol na ito ay parang galit kay Yang Yian, ang galit matapos mabali ang kuko ng maliit na pagong. Tama nga, sa susunod na sandali, ang malaking halimaw ay nagalit, at sa isang nakakabinging dagandong, kinagat nito ang maliit na pagong. Sa sandaling ito, ang maliit na pagong ay nasa anyo ng tao. Sa harap ng malalayo na halimaw, ito ay tila isang maliit na bagay na maaaring lamunin ng halimaw na multo anumang oras. Hindi napigilan ni Wumakyo na sabihin, Sir, magkakaproblema ba ang maliit na pagong? Paano kung pupunta ako at tumulong? Matiim na tinitigan ni Yang Yiyo ang eksena at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang maliit na pagong ay isang dragon turtle na maihahambing sa kaharian ng paghihiwalay. Ang batang ito ay alinman sa isang simpleng tao, siya ay mahiyain. Ang mga maaaring magmula sa dagat at pumunta sa Taotai Secret Realm upang makipagkompetensya sa lahi ng tao at ang lahi ng halimaw sa lupa para sa mga fragment na nagwawasak sa langit ay hindi mga simpleng tao. Ano? Higit pa, hindi dapat mababa ang status ng maliit na pagong sa angkan ng pagong ng dragon. Paanong wala siyang paraan para mailigtas ang kanyang buhay? At ang halimaw na multo na iyon, bagaman mukhang malaki, ay talagang maliit. Ang katawan nito ay gawa sa putik at damo. Ito ay isang walang laman na frame sa sarili nito. Ang makapangyarihan ay ang katawan nitong multo. Gusto ko lang basagin ng maliit na pagong ang putik at kabibi ng damo ng multo na halimaw at pilitin ang tunay nitong katawan ng multo. Pagkatapos ay maaari kong timbangin kung ano ang multo ng maulap na latian na ito. Nag-iisip pa si Sir. Sana matalo ng munting pagong. Biglang huminto ang boses ni Wumakyo bago siya matapos magsalita. Dahil nakita niyang ang maliit na pagong ay nilamon ng malalayo na maltong halimaw. Sir, medyo nababalisa si Wumakyo. Tingnan natin. Kung nakalunok ka ng dragon turtle, kailangan mong matuno ito, kung hindi, mapupuno ka hanggang sa mamatay. Mahinang sinabi ni Yang Yiyo kay Wumakyo, hindi nag-aalala tungkol sa maliit na pagong na nilamon ng ghost monster. Oo nga, nang matapos magsalita si Yang Yiyo, isang mapurol na dagandong ng dragon ang tumunog mula sa katawan ng ghost monster. Alam ni Yang Yiyo na boses iyon ng maliit na pagong. Umuungol. Pagkatapos ay tumunog ang nakakatakot na dagandong ng maltong halimaw. Ngumisi si Yang Yiyo at sinabing, sabi ko, mapupuno ka hanggang mamatay. Umuungol. Aray! Patuloy na umaatungal ang dalawang boses. Ang maltong halimaw ay isang nakakatakot na sigaw, at ang maliit na pagong na nasa loob nito ay sinisi ang dagandong ng dragon sa kalangitan.
Pagkatapos ay sumigaw ang halimaw na multo, at ang malaking katawan nito ay puno ng mga bitik, at ang berdeng ilaw ay lumabas mula sa mga bitik. Sa mga mata ni Yang Yian, kitang-kita na ang maliit na pagong ay gumamit ng ilang paraan upang pasukin ang katawan ng multo na halimaw sa loob mismo ng katawan nito. Pagkatapos ng isang mapurol, bang! Ang napakalaking katawan ng ghost monster ay direktang sumabog at agad na naging putik at damo sa buong kalangitan. Isang 3 metrong haba na berdeng pagong na dragon ang nakaambas sa hangin. Lumipad ito sa lupa na may isang flash ng berdeng ilaw at naging isang 5 o 6 na taong gulang na bata. Haha kuya, ang galing ko ba? Ang halimaw na ito ay talagang naglakas loob na lunukan ng aking dragon turtle. Diretso kong sisabog ito hanggang mamatay. Ang maliit na pagong, na naging anyo ng tao, ay lumapag sa harap ni Yang Yian at mayabang na sinabi. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Yian, dahil hindi niya akalain na ang ghost monster ay magiging napaka-unbearable at mabilis na haharapin ng maliit na pagong. Dahil dito, nakaramdam siya ng pagkalito. Ang ghost monster ay hindi malakas, ngunit hindi ito masyadong mahina. Hindi lang kasing simple ng pag-condense ng malaking putik at damo para takutin ng mga tao, tama ba? Hiniling niya sa maliit na pagong na kumilos para lang makita kung ano ang mayroon ng maltong halimaw. Pero hindi niya akalain na ganoon pala kadali itong sisabog ng munting pagong. Sa pag-iisip sa kanyang puso, napakunot ang kanyang noo. Ngunit sa sandaling ito, ang mapagmataas na munting pagong ay biglang sumigaw at nagsabi sa takot, Kuya, naloko ako. Ang halimaw na multo ay pumasok sa dagat ng aking kamalayan. Kapatid, iligtas mo ako. Hindi na natapos ng maliit na pagong ang kanyang mga salita at biglang bumagsak sa lupa. Nagbago ang mukha ni Yang Yian. Ngayon ay alam na niya ang kakaibang ghost monster. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagsabi, munting pagong, huwag kang lumaban. Hihingi ako ng tulong sa iyo. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Wumakyu na hindi nakikita, Kier, pumasok sa dagat ng kamalayan ng maliit na pagong at tulungan siyang patayin ang multo. Kabanata 108 nangyari pa rin ang pag-aalala. Okay, sir, bantayan mo ako. Sumagot si Wumakyu, at naging kulay abong sinag ng liwanag, at humalik sa mga kilay ng maliit na pagong at umalis. Hiniling ni Yang Yiu kay Wumakyu na tumulong sa isang dahilan. Si Wumakyu ay isang ghost cultivation spirit. Maaari siyang magbago sa anumang anyo at direktang mag-drill sa dagat ng kamalayan ng maliit na pagong upang tumulong. Sa sandaling ito, ang maliit na pagong ay nasira. Nang marinig niyang sinabi ni Yang Yiu na may dapat tumulong, hinayaan niya si Wumakyu na pumasok sa dagat ng kamalayan ng walang pagtutol. Talagang walang magawa, kung hindi siya maglalakas loob na pasukin ang iba sa dagat ng kamalayan ng basta-basta. Dapat mong malaman na hindi mahalaga kung ito ay isang tao o isang halimaw, ang dagat ng kamalayan ay ang pundasyon, at hindi ka nang ahas na papasukin ang panlabas na kamalayan ng basta-basta. Ngunit siya ay sinapian ng isang multo at na-drill sa dagat ng kamalayan ng multo na halimaw. Ngayon ay hindi niya maiwasang mataranta. Sa oras na ito, mapagkakatiwalaan lamang niya si Yang Yiu at hayaan si Wumakyu na pumasok sa dagat ng kamalayan upang tumulong sa pagsupil sa multo. Kung siya ay makapangyarihan, siya ay walang magawa ng mag-isa. Ang pangunahing dahilan ay wala siyang karanasan. Kung tutuusin, siya ay bata at mahiyain. Naunawaan din ni Yang Yian ang puntong ito at agad na hinayaan si Wumakyu na kumilos, kung hindi ay ayaw niyang ilantad si Wumakyu. Para sa kanya, natural na kailangan niyang manatili upang protektahan ang batas. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga multo ang nakatago sa mga ulap? Tungkol sa mga multo na halimaw na pinasabog ng maliit na pagong noon, hindi naramdaman ni Yang Yian na sila ay napakalakas, kaya hindi siya naghanda na kumilos mismo. Sapat na ang pumasok si Wumakyu para tumulong. Ang maliit na pagong ay isang dragon turtle, at ito ay isang dragon turtle na maihahambing sa kaharian ng mga espiritu. Kung hindi niya kayang hawakan ang isang multo sa tulong ni Wumakyu, kung gayon ang kanya ay hindi dragon turtle, ngunit isang tunay na pagong, at karapat-dapat siyang mamatay. Sa mga ulap, si Yang Yian ay hindi nang ahas na maging pabaya. Matapos mabasag ang katawan ng maltong halimaw, muling namuo ang makapal na ulap at hamog, at tanging 3 metrong lugar na lamang ang kanyang nakikita. Sa buong lihim na kaharian, hindi niya magagamit ang espiritual na kamalayan mula sa pagpasok niya, at maaari lamang siyang magmasid sa mata. Siya kinuha ang dragon slaying sword sa kanyang kamay at tumabi sa maliit na pagong upang protektahan sila. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Yang Yian na ang katawan ng maliit na pagong ay nagsimulang manginig ng tuluyan. Hindi na niya kailangan pang magtanong para malaman na mabangis ang labanan sa dagat ng kamalayan ng munting pagong. Si Yang Yian ay pinagpapawisan din ng malamig. Siyempre, dahil sa pagiging makasarili, mas nag-aalala siya kay Wumakyu, at pagkatapos ay ang maliit na pagong, ang kanyang murang kapatid. Sa kabutihang palad, sa loob ng 5 minuto, ang katawan ng maliit na pagong ay tumigil sa panginginig,
at isang kulay abong sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang noo at naging Wumakyo sa harap ni Yang Yian. Sir, solve na po. Si Wumakyo ay hindi lamang hindi nalulumbay o nasugatan, ngunit puno rin ng enerhiya nang magsalita siya. Hindi lang na-curious si Yang Yian at nagtanong, Kier, nakikita kong excited ka. May pakinabang ba? Ngumiti si Wumakyo at nagsabi, Sir, tama ang hula mo. Sabay naming pinigilan ng maliit na pagong ang multo. Nang maglaon, ang multo ay nilamon ko, at pagkatapos ay napabuti ang aking kaluluwa at paglilinang. Hindi ko akalain na ang mga multo dito ay magpapaganda ng kaluluwa, pero sir, hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga mapigilan. Lalo kung gustong lemunin ang mga multo nang makita ko sila. Nang sabihin ni Wumakyo ang huling bahagi, lumiit ang kanyang boses, at tumingin siya kay Yang Yian ng may pagkakasala. Nauna nang sinabi ni Yang Yian na hindi niya kayang lunukan ang mga bagay tulad ni Yuanying, kaya natakot si Wumakyo na magalit si Yang Yian. Haha, lunukan mo na lang sila. Ang mga multong ito ay walang karunungan at kamalayan. Ilan lang silang mga kaluluwang halimaw. Ito ay hindi nakakapinsala. Pero dahil sinabi mo iyan, makakapatay na lang tayo ng ilan. Nagkataon na pinagsasama-sama ko rin ang aking espiritual na kapangyarihan. Kapag natapos na ang bagay na ito, magsasanay ako ng sining ng pagkakatawang tao. Ang mga multong ito ay mahusay na gamot na pampalakas. Haha, tumawa si Yang. Napakahalaga din sa kanya ng pagtuklas ni Wumakyo. Anyway, hindi sila totoong nilalang, kundi mga multo na walang malay. Ang paglunok sa kanila ay maaaring mapabuti ang kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi ito maaaring palampasin. Mr. Matalino, nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Wumakyo. Pagkatapos niyang linangin sa mahusay na kasakdalan ng labas ng katawan na kaharian, ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi na bumuti pa. Ngunit matapos lemunin ng multo na nag-drill sa dagat ng kamalayan ng maliit na pagong, nalaman niyang bumuti ang kanyang cultivation level at kaluluwa. Bagamat maliit ang improvement, it's a good thing for her. Habang ang puwang para sa pagtataas ng paglilinang ay maaaring lumuwag, siya ay makakalusot sa maaga o huli. Kung makakalunok siya ng malaking bilang ng mga multo, magkakaroon siya ng pag-asa na makapasok sa kaharian ng kaguluhan. Sa ganitong paraan, magiging mas malapit ang kanyang cultivation level kay Mr., na makakatulong ng malaki kay Mr. at manatili sa kanya. Sa kabilang banda, ang kanyang cultivation level ay hindi makasabay, at ang agwat sa pagitan nila ni Mr. kung mananatili siya sa piling ni Mr., hindi lamang niya ito matutulungan, ngunit magiging pabigat sa kanya, na hindi niya gusto. Kaya tuwang-tuwa si Wumakyo nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yian. Siguradong maraming multo sa latian ng ambon, ngunit ngayon ay naging panesiya na sila sa kanyang mga mata. Tungkol naman sa banta na dala ng multo, ngayon lang naranasan ni Wumakyo sa labanan. Siya at ang multo ay esensyal na mga espiritong yin na may mga katangiang yin, ngunit nagsanay siya at nagkaroon ng tunay na espiritong katawan, habang ang multo ay isang kaluluwang katawan lamang, na isang malaking pagkakaiba. Ang tanging problema ay ang multo ay maaaring manipulahin ang mga ulap at latian ng putik na damo sa mga ulap upang mapahusay ang sarili nitong depensa. Ang lahat ng impormasyong ito ay ang feedback na nakuha niya matapos lemunin ang multo, at agad niyang iniulat kay Yang Yian ang iniisip niya sa kanyang puso. Tumawa si Yang Yian at sinabing, ipaubaya mo sa akin at sa maliit na pagong ang depensa ng multo, pumunta ka para hulihin ang multo, at papatayin natin ito ng tuluyan. Sa oras na ito, iminulat ng maliit na pagong ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang hininga upang makabawi. Nakita niya si Wumakyo sa tabi ni Yang Yian, at mabilis na yumuko at nagpasalamat, salamat sa pagligtas sa akin, kapatid. Bagamat hindi pa nakita ng maliit na pagong si Wumakyo, sumugod si Wumakyo sa kanyang dagat ng kamalayan upang tulungan siyang supilan ang multo, at nahulaan na ang magandang kapatid na ito ay isang taong malapit sa kanyang nakatatandang kapatid na si Yang Yian. Sa pagharap kay Wumakyo, isang master na biglang lumitaw, ang maliit na pagong ngayon ay may higit na takot kay Yang Yian. Huwag mo akong pasalamatan, salamat, Ginoo. Nakangiting sabi ni Wumakyo. Sir. Siya ay medyo nalilito, at pagkatapos ay napagtanto na ang sir ay ang nakatatandang kapatid na si Yang Yian. Salamat, kuya. Napakagalang ng munting pagong. Huwag kang magpasalamat, hindi ko binalak na palabasin si Kier, nagpakita ako para iligtas ka, pero tandaan mo, may utang ka pa sa akin. Sinabi ni Yang nang hindi namumula, kinuha ang lahat ng kredito sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya akalain na dahil hiniling niya sa maliit na pagong na labanan ang malalayon na multo kaya siya napasama. Gayunpaman, ang simpleng maliit na pagong ay hindi nag-isip ng malalim, at matapat na naalala ang pabor na ito. Pagkatapos noon, patuloy na nagtago si Wumakyo, habang si Yang Yiu at ang maliit na pagong ang nanguna. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay binilisan ni Yang Yiu ang kanyang lakad, dahil ayon sa feedback ng impormasyon mula kay Wumakyo na lumulunok sa multo,
walang ibang nilalang sa Mist Swamp, mga multo lamang, at lahat ng iba pang nilalang ay pinatay ng mga multo. Dahil lahat sila ay multo, magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Anyway, hindi naman sila masyadong mahirap pakitunguhan. Kung may mga tumalon, direkta silang papatayin. Siya at ang maliit na pagong ay nagtulungan upang basagin ang ambon at putik na katawan ng damo na pinalapot ng mga multo, habang si Wumakyo ay palihim na hinuhuli at nilamon sila. Hinati nilang tatlo ang gawain at lumaban, at mabilis na umunlad. Lumabas ang ambon na 1,000 milya sa ikalawang araw. Sa nakalipas na 2 araw, daan-daang multo ang napatay. Upang maging tumpak, sila ay nilamon ni Wumakyo ng mag-isa. Noong una, gustong ibigay ni Wumakyo ang mga multo na hindi nahuli kay Yang Yiyo, ngunit ayaw ni Yang Yiyo sa kanila. Naisip niya na dahil ang paglunok ng mga multo ay makakatulong kay Wumakyo na mapabuti ang kanyang paglilinang, ibibigay niya ang lahat kay Wumakyo. Wala siyang pakialam at gagawa siya ng paraan sa hinaharap. Nagdusa si Wumakyo sa pagsunod sa kanya, at masaya rin si Yang Yiyo na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Sa loob ng 2 araw, nilamon ni Wumakyo ang daan-daang multo, at ang kanyang kaluluwa ay sumailalim sa malaking pagbabago. Lalong lumakas ang aura niya. Naramdaman ni Yang Yiyan na ang soul aura ni Wumakyo ay maihahambing sa ordinaryong cultivator sa spiritual realm. Ang tanging pinagsisisihan ay hindi pa siya nakakalusot sa paunang yugto ng spiritual realm, ngunit naabot na rin niya ang rurok ng great perfection ng out-of-body realm, at maaari siyang makalusot anumang oras. Sinabi rin ni Yang Yiyan kay Wumakyo na huwag mag-alala, hayaan mo ito, at huwag pilitin. May isip na sa susunod na yugto ng panahon, siguradong malaki ang maitutulong sa kanya ng pinagbyutong Wumakyo. Pagkaalis nilang tatlo sa Cloud Swamp, isang pagtataka ang lumitaw sa kanilang paningin. Tuwang-tuwang sinabi ng maliit na pagong sa oras na ito, nasaan ang pugad ng tautay? Nandito na kami. Nararamdaman ko ang aura nila ng ate ko. Naramdaman din ni Yang Yiyan ang aura ni Guan Tianao sa oras na ito, dahil nagsimulang lumangoy ang demonyong enerhiya sa kanyang palad. Mabilis niyang kinuha ang talisman ng komunikasyon ni Zia Chan at Ye Waxan para tingnan, at talagang naramdaman niya iyon. Sa isang iglap, ipinasok niya ang kanyang chi sa talisman ng komunikasyon ni Ye Waxan at sumigaw, "Waxan, magkasama ba kayo ni Senior Sister Zia? Nasaan ka ngayon?" Ang komunikasyon talisman ay maaaring magpadala ng mga mensahe sa bawat isa hanggat sila ay sensitibo. Yang Yiyo, mangyaring iligtas kami. Boses ni Ye Waxan ang umalangaw-ngaw. Ngunit bigla itong huminto, na para bang may biglang naputol, at tuluyang nawala ang sensitivity nito. Ang mukha ni Yang Yiyo ay nagbago ng husto. Humingi ng tulong si Ye Waxan. Baka nasa panganib sila ni Zia Chan. Kung gayon, ang unang reaksyon ni Yang Yiyo ay si Guan Tianao, at agad siyang sumigaw, "Pumunta ka at iligtas sila." Nangyari pa rin ang bagay na inaalala niya. Kabanata 1009, ang dugong pag-akyat sa Tautay Lair. Libu-libong metro ang layo, mayroong isang malaking pulang globo na may mga pattern na hugis diamante, na konektado sa isa't isa. Parang football sa unang tingin. Ngunit ito ay napakalaki. Ito ay mas katulad ng 1,000 talampakan na bundok sa hugis ng isang football. Walang mga halaman dito, kulay pula lamang ng dugo, kakaiba. Sinabi ng maliit na pagong na ito ang pugad ng tautay. At naramdaman ni Yang Yiyan na naroon si Guan Tianao. Ang simbolo ng komunikasyon ni Ye Waxan ay nagpadala lamang ng isang sigaw para sa tulong at pagkatapos ay nawalan ng katinuan, kaya natukoy ni Yang Yiyan na si Guan Tianao ay dapat na laban kay Ye Waxan, at posibleng si Zia Chan ay kasama ni Ye Waxan. Dahil sinabi ni Guan Tianao sa lumilipad na bangka na may gagawin siya kina Ye Waxan at Zia Chan. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yiyan ay napuno ng layuning pumatay. Gumawa siya ng isang hakbang at mabilis na pumunta sa napakalaking globo ng kulay dugong bundok na libu-libong metro ang layo. Dapat niyang mahanap sina Ye Waxan at Zia Chan sa lalong madaling panahon. Ang gulat na sigaw ni Ye Waxan para sa tulong ay nagpakita na siya ay nasa panganib. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari ngayon. Makakaasa lang si Yang Yiyo sa magic energy sa kanyang palad para mahanap si Guan Tianao. Hindi na niya pinagdudahan ang target ngayon, at si Guan Tianao ang pinakamahinala. Naisip niya na kapag natagpuan niya ito sa pagkakataong ito, papatayin niya si Guan Tianao. Hindi mahalaga kung siya man o hindi, ang pagtanggal kay Guan Tianao ay palaging makakabawas sa nakatagong panganib. Ginamit niya ang husay ng "The world is close at hand" para mapataas ang kanyang bilis sa maximum. Si Wumakyo ay hindi nag-alala. Sa mga tuntunin ng bilis, ang espiritual na katawan ng Ghost Cultivator ay maaaring mabago sa anumang anyo, at ang bilis nito ay hindi hihigit sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Anyway, ito ay isang maliit na pagong.
Noong una ay naisip niya na ang bilis ng maliit na pagong ay dapat na bilis ng pagong, ngunit hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata, nalaman niyang sinusundan lamang siya ng maliit na pagong sa loob ng 10 metro. Nagulat talaga siya. Lihim niyang sinabi, tila walang simple ang makapasok sa lihim na kaharian ng tautay, tao man o halimaw. Alam din niya na mula ngayon, pumasok na siya sa sandali ng buhay at kamatayan. Pinag-uusapan lang ang maliit na pagong na nasa tabi niya, bagamat siya ang nanloko sa kanya na manatili sa tabi niya, hindi alam ng ibang halimaw sa dagat na nailigtas niya ang buhay ng munting pagong, at baka hindi rin nila ito pahalagahan. Sa oras na iyon, hindi maiiwasan ang away. Kung ang iba ay nagbigay ng mukha o hindi ay ibang usapan. Sa mundo ng bundok at dagat, hindi isang walang laman na usapan na hindi maaaring magsama-sama ang mga tao at mga halimaw. Ang lahi ng tao, lahi ng halimaw sa lupa, at lahi ng halimaw sa dagat ay hindi naging mapayapa sa isa't isa, lalo na sa Tautay Secret Realm. Ang layunin ng lahat ay isang fragment lamang ng Heaven Slash. Sa oras na iyon, natatakot ako na magkaroon ng mga salungatan ng interes sa kanilang sariling mga tao. Walang gaanong mga fragment ng Heaven Slash mismo. Kung sinira ng alinmang partido ang kabilang partido, magkakaroon ng mas kaunting kalaban. Nagkaroon din ng mga panganib sa mismong Tautay Secret Realm. Masasabing may mga panganib sa lahat ng dako, at kailangang magsaya ni Yang Yio. Buti na lang at may advantage siya. Hindi niya naisip na makipagkumpetensya para sa anumang mga fragment ng Heaven Slash. Naisip niyang protektahan si Ye Wuxian at ang kanyang murang nakatatandang kapatid na si Xia Chan sa lihim na kaharian. Itinuring ni Yang Yio si Xia Chan mula sa pananaw ni Si Kung Yuan, na itinuturing na isang pabor. Pagkatapos ng lahat, nang magsimulang magtanim si Liu Ziki, ang Yuan siya ni Si Kung Yuan at 3 recipe ng tableta ang naglatag ng pundasyon para sa kanya at sa Yunqi Company. Masasabing ang 3 recipe ng tableta ni Si Kung Yuan ay may mahalagang papel sa mabilis na pag-unlad ni Liu Ziki ng Yunqi bilang isang imperyo ng negosyo. Kung wala ang pinansyal na suporta ni Yunqi, wala na ang malaking sekta ng Yunmen ngayon. Sa ganitong paraan, may utang siyang malaking pabor kay Si Kung Yuan, at bilang anak ni Si Kung Yuan na si Xia Chan, ang murang nakatatandang kapatid na ito, si Yang Yio ay kailangang alagaan siya anuman ang mangyari. Ang lakas niya ngayon. Ang layo na ilang libong metro ay naabot sa isang iglap habang ginamit ni Yang Yio ang bilis ng kasanayang, malapit sa mundo. Huminto siya ng daan-daang metro na ang layo dahil nakaharang sa daan ang kakaibang hugis na kagubatan na bato sa kanyang harapan. Nakatingin sa walang katapusang stone forest sa kanyang paningin, na umaabot hanggang sa napakalaking spherical blood mountain, kung hindi dahil sa maling lokasyon at kulay ng stone forest, akalain ni Yang Yio na nakarating siya sa sikat na stone forest sa timog ng Jiuzhou. Ang stone forest at ang higanteng globo dito ay magkaparehong kulay, lahat ay pula ng dugo, na nagbibigay sa kanya ng isang ilusyon na ang buong higanteng spherical blood mountain at ang batong gubat sa kanyang harapan ay nabahira ng pula ng dugo, at ang batong bundok ay hindi dapat maging pula ng dugo. Nang maisip niya ito, umihip ang simoy ng hangin sa kanyang mukha, na sinamahan pa ng madugong amoy na damaloy sa kanyang ilong. Dahil dito ay nagbago ang mukha ni Yang Yio, at ang kanyang puso ay nabigla. Hindi kaya ang higanteng spherical blood mountain at ang stone forest ay talagang nabahira ng pula ng dugo? Bakit ka tumigil, kuya? Lumapit ang maliit na pagong at sinabing. Sa isang ulirat, narinig ni Yang Yio ang maliit na pagong na nagsasalita, at agad na nabigla. Ang dagwang amoy na natangay lang ng hangin sa ilong niya, talagang nalilito siya. Ito ay isang nakakatakot na phenomenon. Kung alam mo na siya na ngayon ay isang cultivator, at isang tunay na cultivator sa maagang yugto ng spiritual realm, ang kanyang Yuan Shen ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa mga cultivator ng parehong antas. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, maaari niyang sugpuin si Xing Binbin, na pumatay kay Chen Biren sa gitnang yugto ng spiritual realm sa isang galaw, na sapat na upang ipakita ang lakas at estado ng pag-iisip ni Yang. Sa ganoong sitwasyon, talagang na-distract siya. Ang ibig sabihin lang nito ay naapektuhan siya ng dagwang hiningang umiihip mula sa batong gubat. Kung hindi pa sumigaw ang munting pagong, baka tuluyan na siyang naabala. Kung may biglang umatake sa kanya habang siya ay distracted. Sa pag-iisip nito, hindi lang pinagpapawisan ang noo ni Yang Yio. Nasa gilid lang ito ng stone forest, at hindi pa siya opisyal na nakapasok. Kung opisyal na siyang lalakad sa stone forest, hindi niya alam kung gaano kalaki ang epekto ng madugong amoy na ito. Nakakatakot talaga. Munting pagong, alam mo ba kung bakit duguan ng Blood Mountain at Stone Forest dito? At naaamoy mo ba ang madugong amoy dito? Tanong ni Yang Yio sa maliit na pagong. Naisip ito ng maliit na pagong at sinabi sa akin ng aking nakatatandang kapatid na babae na ang dahilan kung bakit duguan ang lugar na ito ay dahil kinulayan ito ng pula ng dugo ni Tautay. Ayon sa mga sinaunang alingawngaw, si Tautay ay pinatay sa pugad nito ng isang walang kamatayan,
at ang dugo ay tininaang pugad at umapaw mula sa pugad, na nagtitina ng pula sa kagubatan ng bato. Si Tao Tai ay isang sinaunang hayop, na may madugong sama ng loob. Ang pagdinig nito ay maaaring makaapekto sa isip. Ang mga may hindi matatag na pag-iisip o panloob na mga demonyo ay mawawala sa kanilang sarili. Sa oras na iyon, maaari silang maging isang hayop na may lamang sama ng loob at pagpatay, na lubhang nakakatakot. Pero wala ka bang talisman para protektahan ka? Ang pag-activate ng Fairy Talisman ay maaaring panatilihing matatag ang iyong isip, kaya hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Ngunit kung ang panloob na demonyo ay masyadong mabigat, ito ay makakaapekto rin sa iyo, kaya dapat mong panatilihin ang iyong isip. Tumango si Yang Yian at sinabi na may mas solemn na ekspresyon, mag-ingat, sundan mo ako ng malapitan. Kung makikilala mo ang iyong mga katribo pagkatapos pumasok sa kagubatan ng bato, maaari kang pumunta upang hanapin sila. Hahanapin ko ang mga kaibigan ko. Kakaiba dito at baka wala akong oras para alagaan ka sa oras na iyon. Tumango ang maliit na pagong at sinabing, huwag kang mag-alala, kapatid, nararamdaman ko ang pagkakaroon ng aking mga katribo. Dapat ay nasa isang lugar sila sa kagubatan ng bato. Pumunta ka lang at iligtas ang iyong mga kaibigan, huwag kang mag-alala sa akin. Let's go, sabi ni Yang Yiyo at humakbang sa madugong batong kagubatan. Ang Tao Tai na kilala niya ay isa sa 4 na sinaunang kasamaan, kasing sikat ng Handon, Hyong Chi, at Tao Wu, at isa sa 4 na sinaunang kasamaan. Si Tao Tai ay likas na sakam. Kung ang madugong amoy dito ay maaaring makaapekto sa isip at pukawin ang panloob na demonyo, kung gayon ang pakiramdam ni Yang Yiyo na ang kapangyarihan ng engkanto anteng-anteng ay maaaring hindi gaanong pakinabang, dahil ang kalikasan ng tao ay gaamon din. Lalo na ang mga pumapasok sa lihim na kaharian ng Tao Tai, lahat ay may layunin, na hanapin ang mga fragment ni Tianzan, na kung saan ay kasakiman sa sarili. At sa sandaling lumitaw ang kasakiman sa puso, ang dugo ni Tao Tai ay hindi may iwasang mag-trigger sa panloob na demonyo o pukawin ang mga pagnanasa sa kaibuturan ng puso, at magiging madaling mawala ang isip at sarili sa oras na iyon. Kaya't na-hypnotize ni Yang Yiyo ang kanyang sarili habang naglalakad, at hindi dapat maging sakam, kung hindi, napakadelikadong mawala sa isip at mawala ang sarili, at kung magkamali, hahabulin niya ang Diablo magpakailanman. Ang buong kagubatan ng bato ay binubuo ng malalaki at kakaibang mga bato, na siksikan at konektado sa malalaking piraso. Ang pinakamaliit na bato ay 3 metro ang taas, at ang pinakamalaki at pinakamataas na bato ay higit sa 30 metro ang taas. Ang mga batong bato sa kagubatan ay nakahiga ng paalang, nakatayo ng tuwid, o nakatagilid. Bumubuo ng isang malaking mundo ng kagubatan ng bato. Ang mga liko sa kuwebang bato ay malaki at maliit, na parang pumapasok sa isang kalituhan, at ang liwanag ay sobrang dim. Habang lumalalim ka o mas malapit ka sa pugad ng Tao Tai na nabuo ng higanteng spherical blood mountain, mas malakas ang amoy ng dugo, at unti-unting humahampas sa iyo ang mga alon ng madugong masamang aura. Sa kabutihang palad, nasulyapan ni Yang Yiyo ang immortal na anteng-anteng mula kay Luman. Sa sandaling ito, pagkatapos nabuhayin ang kanyang tunay na enerhiya, nabuo ang isang layer ng puting liwanag upang protektahan ang kanyang buong katawan, na humaharang sa mga alon ng madugong masamang epekto sa labas ng kanyang katawan, upang hindi siya maapektuhan. Isang muffled daing mula kay Wumakyo ang narinig sa tabi ng isang tao. Nagmamadaling sinabi ni Yang Yiyo, narito si Kier. Pagkatapos sabihin iyon, si Wumakyo ay nagpakita sa tabi ni Yang Yiyo, na may maputlang mukha, na nagsasabing, maraming multo ang aking nilamon, at ngayon ay nasa ilalim ako ng epekto ng kasamaan ng dugo dito, at kailangan kong ayusin ang aking paghinga. Pumunta ka sa Qiankun Pot para ayusin ang paghinga mo, masyadong delikado dito. Habang nagsasalita siya, iwinagayway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at direktang inilagay si Wumakyo sa espasyo ng Qiankun Pot. Nakalimutan niyang ang mga maltong kinain ni Wumakyo ay ang mga panlabas na nilalang na nagbabantay sa pugad ng Tao Tai. Ngayong malapit na sila sa pugad ng Tao Tai sa madugong batong gubat na ito, marahil ay may epekto sa pagitan nilang dalawa, kaya mas ligtas na ilagay siya sa espasyo ng Qiankun Pot. Kabanata 10:10, Heaven Refining Formation. Ang buong kulay dugong bato na kagubatan ay napuno ng epekto ng masamang kapangyarihan ng dugo. Sa kabutihang palad, si Yang Yiyo at ang maliit na pagong ay nakalaban at hindi naapektuhan. Matapos ilagay si Wumakyo sa Qiankun Pot space, siya ay gumaan. Ang susunod na mahalagang bagay ay ang mahanap si Ye Wuxian ng buong puso. Nang marinig ng maliit na pagong si Yang Yiyo na nakikipag-usap sa hangin, natural niyang alam na kausap niya si Wumakyo. Ang ikinagulat ng maliit na pagong ay ang nilalaman ng mga salita ni Yang Yiyo kay Wumakyo. Isa siyang mahabang buhay na angka ng pagong ng dragon, at higit pa ang alam niya kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Natural, nauunawaan niya na si Yang Yiyo ay may sandatang mahiwagang kuweba, na siyang pinakamahalagang kayamanan na pinapangarap ng lahat ng magsasaka.
Ang maliit na pagong na nakatayo sa likod ni Yang Yiyo ay may maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, biglang lumingon si Yang Yian, pinaikit ang kanyang mga mata ng may ngiti at sinabing, "Ano ang narinig mo?" Ang maliit na pagong ay nagulat at nanginginig ng hindi sinasadya, "Kuya, wala akong narinig." Sa ilalim ng singkit na mga mata ni Yang, nanginginig ang mga ngipin ng maliit na pagong nang magsalita ito. Akala niya gusto siyang patahimikin ni Yang Yian. Sa kasaysayan ng Mountain and Sea Realm, nagkaroon ng ilang mga pagtatalo tungkol sa mga kayamanan ng Salamangka sa kuweba. Sa mga seryosong kaso, ang mga sekta at angkan ay nawasak, at maging ang mga menor de edad ay nabura lahat at inilibing sa lows. Makikita na ang kayamanan ng Salamangka sa kuweba ay mahalaga, at ito rin ang magiging dahilan ng pagkainggit ng mga monghe at pakikipaglaban para sa buhay at kamatayan. Sa kasong ito, normal para kay Yang Yian na pumatay ng mga tao para patahimikin sila. Kaya halos maluha-luha ang maliit na pagong. "Kuya, I swear na wala talaga akong narinig, and I dare not bite my dila. Kung maglakas loob akong magsabi ng kalahating salita, tiyak na malilipol ako." Sa sandaling ito, tila nabuksan ng maliit na pagong ang kanyang isipan, at mabilis na nakahanap ng panunumpa sa buhay at kamatayan sa harap ni Yang Yian. "Hoy munting pagong, bakit ka kinakabahan? Hindi ako mademo na tao. Kahit na may narinig ka, hindi mahalaga. Sige, aalis na ako dali." Sa wakas ay ngumisi si Yang at nagsalita, na nagpapahinga sa maliit na pagong, ngunit siya ay bumubulong sa kanyang puso, "Kung hindi ako nagmumura, hindi ka magsasalita ng ganito." Siya. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Bueno, kuya, pakiramdam ko ay hindi malayo ang aking tribo, gusto kong hanapin ang aking tribo." Sa oras na ito, naisip ng maliit na pagong na masyadong mapanganib na makasama ang kuya na ito. Mas mabuting mag-isa na lang, at talagang naramdaman niya na hindi malayo ang kanyang tribo. Kaya gusto niyang magpaalam kay Yang Yiyo. "Ganun ba?" Mahaba ang boses ni Yang. Paulit-ulit na tumango ang maliit na pagong. "Saang direksyon ang iyong tribo?" Nakangiting tanong ni Yang Yiyo. Paanong hindi niya nakikita ang isip ng munting pagong? Hindi madaling lokohin ang isang mayamang pangalawang henerasyon, paano niya ito hinayaang makawala? Sa timog, tumingin ang maliit na pagong kay Yang Yiyo at bamulong. "Timog. Tapos sumunod ka sa akin. Mas ligtas para sa iyo na sundin ako." "Tara na." Nagpatuloy si Yang Yian sa paglalakad. "Pupunta ka sa silangan." Tumingin ang maliit na pagong sa direksyong tinatahak ni Yang Yian. "Ito ang timog." Lumingon si Yang at nakangiting sabi. Ang inosenteng munting pagong ay nataranta na nagsabi, "Kuya, maliwanag na iyon ang silangan." "Sinabi ko na ang timog ay ang timog, tinatanong mo ako." Pagdidiin ni Yang. Sa wakas ay nag-react ang maliit na pagong. Gumagawa ng dahilan si kuya. Ayaw lang niyang makawala siya. Sa pag-iisip nito, gustong umiyak ng maliit na pagong ngunit walang luha. Ngunit sa pagharap sa paniniil ni Yang, hindi siya nang ahas na lumaban at sumunod sa kanya ng masunurin. Ang pagong ng dragon ay maaari pa ring makilala sa pagitan ng silangan, timog, kanluran at hilaga. Ang susi ay sa ilalim ng paniniil ng isang tao, ano ang magagawa ng isang maliit na pagong kapag siya ay nalilito. Matapos supilan ni Yang Yian ang maliit na pagong, hindi na niya pinansin ang maliit na pagong. Sa katunayan, hindi niya talaga pinigilan ang pag-alis ng maliit na pagong para sa kapakanan ng tubo, ngunit talagang nag-aalala siya sa kaligtasan ng maliit na pagong. Huwag isipin na ang maliit na hanggal na pagong na ito ay isang dragon turtle, at ito ay maihahambing sa kaharian ng maagang yugto ng kaharian ng paghihiwalay, ngunit ito ay ganap na IQ ng isang 5 o 6 na taong gulang na bata, isang dragon turtle na hindi pa umabot sa pagtanda, at ang kanyang isip ay napakasimple. Kung pahihintulutan siyang umalis mag-isa, si Yang Yian ay naglakas loob na sabihin na maaari siyang mawala ng buhay dito. Nakilala niya ito noon sa kanyan, at halos mabigla sa kamatayan ng isang mabangis na hayop. Hindi banggitin na sa kakaibang kagubatan ng bato na ito sa ilalim ng pugad ng tautay, mas mahirap para sa maliit na pagong na mabuhay. Maraming likas na kayamanan sa dagat ang napisil mula sa maliit na pagong. Kahit medyo walang hiya si Yang, hindi naman siya to the point na baliw. Siya ay may pakiramdam ng responsibilidad at palaging kailangang protektahan ang kaligtasan ng maliit na pagong. Bilang karagdagan, sa daan, tinawag siya ng maliit na pagong na kuya. Sa katunayan, nalaman niyang na mahal niya ang maliit na pagong, ngunit hindi niya ito makitang mamatay. Hinawakan ang mahinang kahinaan ng maliit na pagong, diretsyo niyang inutusan itong sumunod, at ang maliit na pagong ay hindi nang ahas na pabulaanan. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kanya mapoprotektahan niya ang kaligtasan ng maliit na pagong. Hindi pa huli ang lahat para pakawalan siya kapag nakilala niya talaga ang tribong binanggit ng munting pagong. Gayunpaman, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa oras na iyon. Anyway, nasa isip niya noon siyang napagnakawan ng Sea Tribe.
Sa madaling salita, maswerte at malas para sa maliit na pagong na makilala si Yang. Si Yang Yiyu at ang maliit na pagong, isang malaki at isang maliit, ay dumaan sa kulay dugong kagubatan ng bato. Ang patak ng magic energy sa palad ni Yang Yiyu ay lumakas, at hindi niya maiwasang maging maingat. Ang magic energy sa kanyang palad ay napakalakas kaya hindi nalalayo si Guan Tianao. Hindi siya ng ahas na garantiya kung siya ay ma-detect ni Guan Tianao kapag ginamit niya ang pamamaraan ng pagdadalisay ng dugo upang subaybayan si Guan Tianao. Pagkatapos ng lahat, ang magic energy ay ang marka ni Guan Tianao, at ang may-ari ng magic energy ay tiyak na mapapansin ang anumang hindi pangkaraniwang paggalaw. Kung ang kanyang pagtugis ay natuklasan ni Guan Tianao, malamang na ang biglaang paghinto ni Ye Wuxian para sa tulong ay isang malaking bitag na itinakda ni Guan Tianao para sa kanya, naghihintay na umalis siya. Gayunpaman, sa kasong ito, walang pagpipilian si Yang Yiyan. Kahit na ito ay pagsasabuatan ni Guan Tianao, maaari lamang siyang magpatuloy ng nakataas ang kanyang ulo. Kailangang mailigtas si Ye Wuxian. Sa sandaling ito, lumakad si Yang Yiyan kasama ang maliit na pagong sa loob ng isang oras. Pagtingala, nakita niyang nakarating na siya sa ilalim ng pugad ng Taotai. Mas malaki pa ang stone forest dito. Sa isang tiyak na sandali, si Yang Yiyan at ang maliit na pagong ay dumaan sa isang kuwebang bato, at biglang nagningning ang mga mata, ngunit lumitaw sila sa isang bukas na espasyo na 100 metro kwadrado. Wuxian, nakita ni Yang Yiyan ang figure ni Ye Wuxian na lumitaw sa halijing bato sa harapan, ngunit sa oras na ito ay halatang nakatali si Ye Wuxian sa haligi ng bato ng isang taong may mahika. Ang buong stone forest open space ay napapaligiran ng mga hilera ng mga batong kagubatan na may 3 talampakan sa isang bilog, at lahat sa paligid maliban sa batong kuweba ay sarado. Siyempre, bukas ang langit. Tumawag si Yang Yiyan matapos makita si Ye Wuxian, ngunit hindi sumagot si Ye Wuxian. Sa halip, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Halata na ang kanyang paglilinang ay selyado na, at hindi siya makapagsalita sa sandaling ito. Nang makita ito, alam ni Yang Yiyan na may pandaraya dito. Anyway, dahil nahanap na niya si Ye Wuxian, magiging madali itong harapin. Maingat niyang pinagmasdan ang paligid, at wala siyang nakitang espesyal o ibang tao. Dahan-daang naglakad si Yang Yiyan patungo kay Ye Wuxian. Naglakad siya ng mabilis sa espasyo ng 100 metro kwadrado, at hiniling sa maliit na pagong na sumunod sa kanyang likuran ng maingat. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad siya papunta sa gilid ni Ye Wuxian. Gaya ng inaasahan, ang kultibasyon ni Ye Wuxian ay nakulong, at hindi siya makapagsalita. Nakatali siya sa isang halijing bato. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinira ang paghihigpit sa kanyang katawan gamit ang isang palad. Bang! Pagkatapos ng dagandong, nahulog si Ye Wuxian mula sa halijing bato, at binuhat siya ni Yang Yiyan. Sa oras na ito, ang cultivation ni Ye Wuxian ay selyado, at ang kanyang mukha ay naging mas balisa. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya makapagsalita. Huwag kang mag-alala, bubuksan ko ang iyong cultivation seal. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at sinampal si Ye Wuxian ng 7 sunod-sunod na beses upang mabuksan ang selyo nito. Ang selyong ito ay hindi masyadong malakas, ngunit na-unlock ito ni Yang Yiyan gamit ang kanyang backhand. Ying! Isang mahinang hilinghing ang lumabas sa bibig ni Ye Wuxian. Matapos mabawi ang kanyang kalayaan, si Ye Wuxian ay nag-aalalang sinabi, Yanzi, bilasan mo. Si Guan Tianao, ang bastard na iyon, ay nakikipagtulungan sa halimaw sa dagat upang patayin ka. Hahaha, huli na para umalis. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Guan Tianao. Pagkatapos ay nagkaroon ng dagandong, at ang langit sa itaas ng kanyang ulo ay nagdilim. Nahulaan ni Yang Yiyan na hindi magiging simple ang mga bagay, ngunit hindi siya masyadong nagulat. Tumangala siya at nakita ang isang transparent formation barrier sa itaas ng kanyang ulo. May 4 na tao na nakatayo sa bakana ng kuweba kung saan siya pumasok, at si Guan Tianao ang pinuno. Ang ibang 3 tao ay halatang mga demonyo na may mga demonyong aura sa buong katawan. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyan, ngunit hindi siya nataranta. Lumipad siya at sinuntok ang harang na 3 talampakan ang taas sa kanyang ulo. Boom! Isang nakakabinging tunog ang narinig, at ang harang ay napilipit lamang ngunit hindi nabasag. Sa oras na ito, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Yang Yiyo. Minaliit niya ang formation barrier na ito. Tumawa ng malakas si Guan Tianao at marahas na sinabi, huwag kang mag-abala, ito ang Tianlian formation ng aking Butian Palace, na inayos ng 36 na likas na espiritual na kayamanan sa tulong ng Stone Forest Foundation dito. Maaari itong patuloy na sumipsap ng kapangyarihan ng kasamaan ng dugo upang palakasin ang kapangyarihan ng pagbuo. Nasa kamay ko ang formation flag para kontrolin ito. Hindi mo ito masisira. Patay ka ngayon. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.